Si Kyotaro ay isang birhen at creepy na emo boy na akala niya ay si Jeffrey Dahmer dahil pinapantasya niya na balang araw ay ma-terminate niya ang lahat sa klase niya lalo na ang pinakasikat na babae. Pero kahit papaano ay bumangon siya sa halip si Kyotaruro ay isang napakalaking loner at karaniwang tumatambay sa library. Ngunit sa isang partikular na araw ay nasaksihan niya kung paano lumunok si Ana ng isang bola ng bigas tulad ng gutom na goblin pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita tulad ng isang namamatay na elepante na talagang nabigla sa kanya kung ano ang hindi niya mapaniwalaan na ang kanyang biktima ay isang napakalaking idiot dahil kapag siya ay nag-espya sa kanya. Kumonsumo ng isang bag ng chips na sapat upang pakainin ang 4 na tao. Wala siyang ibang pagpipilian kundi simulan ang pagbabasa ng kanyang libro upang matukoy ang antas ng lakas ng tulala ni Ana ngunit agad siyang nag-ambala nang magsimula itong gawin ang kanilang takdang aralin pagkatapos niyang magdoodle na napagtanto niya ang kanyang problema na hindi siya nagdala ng box cutter sa kabutihang palad na naglalakad si Kyotaro sa Ace Hardware habang likas niyang hinugot ang isa ngunit hindi ito tulad ng pipi na napilitang ibigay ito sa kanya kapag nagpasalamat ito sa kanya para sa paghalo ng kanyang cutter na wala ang lahat ng kanyang edginess at pagkatapos ay nakawin niya ang kanyang box cutter at umalis sa silid-aklatan bago umalis subalit binigay niya sa kanya ang bag ng chips na walang chips para yakapin niya ito ng mahigpit kinabukasan pumasok siya sa silid-aralan at nakita niya ang kanyang cutter sa kanyang desk sa pag-aakalang hawak iyon ni Ana hanggang sa maibalik niya ito mamaya. Noong araw na iyon, isa sa mga babae sa grupo ni Ana ay muling nagsagawa ng kanilang takdang aralin dahil may dumi sa poster at naisip ni Kyotaro na sinusubukan niyang tanggalin si Ana dahil mas maganda ito sa kanya sa presentasyon ay napansin niyang mukhang walang buhay si Ana at sa tingin niya ay naiinitan siya. Mga problema ng babae kaya kapag natapos na sila ng kanyang grupo sa kanilang presentasyon ay pinutol niya sa kalahati ang kanilang presentasyon na parang baliw para walang makakita na umiiyak si Ano. Sa hapong palabas na iyon at ang mga lalaki ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kung paano ang ibig sabihin ng pagiging malapit ni Ana at ng mga babae ay sila. May balak sa kanilang isipan na pinagpapantasyahan ang bundok Fuji ni Ana buong araw na ikinairita niya kaya bumalik siya sa library at nakitang nandoon na si Ana Hara ilang segundo ang lumipas at nakipag-usap kay Ana saglit dumating din si Kenta para umamin kay Hara ngunit si Ana. Sobrang siksik ay napagtanto lamang niya ito ng aksidenteng nalaglag ni Kyotaro ang isang libro na naging dahilan upang maghinala ang lahat. Alam ni Ana na nandoon siya kaya sinenyasan niya itong magsimulang kumilos na parang music na pusa ngunit napakasama nito kaya pumunta siya sa likod ng mga istante para ipakita sa kanya kung paano. Tapos na ito pauwi nang mapansin ni Kyotaro ang isang tindahan ng magazine at bibili na sana siya nang dumating si Ana na nakabihis na kaya nagtago kaagad siya nang makita siya habang pinagmamasdan. Siya ay napansin niya kung gaano siya kumilos sa tabi ng mga taong sinusubukang bumili ng magazine at kahit na sinusubukang kumilos na parang hihingin nila ang kanyang mga pirma ngunit pagkatapos na walang matanggap ay umalis siya at bumili si Kyotaro ng isang magazine para sa kanyang sarili pagdating sa bahay ay agad niyang binuksan ang magazine at nakita ang feature page ni Ana na napagtanto. Kung gaano siya kaiba kumpara sa schoolgirl Ana alam ng lahat pero pagkatapos niya mapagtanto ang kanilang pagkakaiba itinapon niya ang magazine alam niya kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng mundo nila ni Ana at alam niya kung gaano siya nahulog mula nang bumagsak siya sa admission test na gusto niyang ipasa kaya walang dahilan para alalahanin ang ibang tao lalo na si Ana. Kinabukasan nang papunta na siya ng school nakita niya si Ana na binangga ng isang sikat na lalaki Nanjo at nadinig niya ang pag-uusap nila at parang sinusubukan ni Nanjo na kunin ang number niya at pinipigilan niya si Ana mula sa pag-alis sa kanilang pag-uusap kaya ginamit ni Kyotaro ang kanyang bisikleta para matakpan ang pagpapalipad nito sa kanila na ikinagulat nilang dalawa Chiro ang matalik na kaibigan ni Ana ay nakipagkita sa kanya at sinabi sa kanya kung ano ang kanyang ginawa at nang tanungin siya ni Ana kung bakit niya pinalipad ang kanyang bisikleta sinabihan niya lamang silang tumama siya sa gas at hindi sa brakes kaya ang psychopathic riz ni Kyotaro ay napatawa siya kaya nag-blush naman siya agad at ilang araw pagkatapos nun ay bumalik siya sa library at muli ay nandoon siya na nag-e-enjoy ng pagkain niya pero may problema na wala siyang tubig gawin talagang nakakain ang merienda na iyon kaya tumakbo siya para punuin ang maliit na lalagyan ng plastic na iyon. Ngunit mayroon siyang ilang maluwag na mga tornilyo at wala na itong laman nang bumalik siya sa silid-aklatan na pagtanto ni Kyotaro na siya ay gumagawa ng gulo at nagsimulang maglinis ng silid mismo. Nakita siya ni Ana na naglilinis ngunit wala na siya sa oras kaya bumalik siya sa gripo para kumuha ng mas maraming tubig alam ni Kyotaro kung gaano siya katanga kaya tumakbo siya papunta sa
economics room para tulungan siya ngunit pagdating niya para ibigay sa kanya ang tasa ay naghahalo na siya ng merienda. Kaya awkwardly siyang uminom ng tubig para iligtas ang mukha muli binigay ni Ana sa kanya ang mga natira para itapon niya sa pinakamalapit na basurahan bago siya iwanan sa silid-aralan nagsimula. Siyang magplano muli kung paano patayin si Ana ngunit nagsimula siyang mag-ilusyon sa pag-iisip na nahuli nga siya sa kanyang mga plano pero nilandi siya nito pero ang totoo ay hot lang talaga siya. Dahil summer na at yung mga lalaki sa likod niya ay nagsimula na gumawa ng mga mabobogli na podcast at ipinakita sa babae para mandiri sa kanila pero ipinakita ni Kyotaro sino ang tunay na creep na. Pumihil sa kanya from going after maya-maya ay bumalik si Ana sa library at muli ay nandoon si Ana na kumakain ng isang trap na puno ng merienda nang makita niya ang kanyang pamaypay tinanong niya. Kung maaari ba niya itong hiramin at tulad ng aso na siya ay Kyotaro ay binigay ito sa kanya nang walang dalawang isip kapag ginamit niya ang fan niya napansin niya kung gaano kasarap ang amoy nito. Pero hindi naman daw ito kaya sumangot ulit siya at sumang-ayon na lang sa kanya dahil pawis na pawis ang view niya nang makatanggap si Ana ng tawag nagtago siya sa ilalim ng table at pinaupo si Kyotaro sa upuan ni Chihiro. Dumating kaagad pagkatapos hanapin siya ngunit tinakpan niya si Ana bago inalok kay Chihiro ang mga merienda ngunit tumanggi at sinabi sa kanya ang tungkol sa hitsura ni Ana para sa kanya dahil sa kanyang allergy sa merienda tila si Ana ay kumakain ng merienda ng palihim dahil sinusubukan niyang protektahan siya kaya naman sila ang best friends kaya pinaulanan niya siya ng mga papuri. Lumabas si Ana sa mesa at si Pops na parang hindi masyadong sus sa kanya pagkatapos nitong si Kyotaro ay agad na pumunta sa banyo para palabasin ang raging monster sa likod ng kanyang high school. Pants makalipas ang isang linggo. Nagsimula na ang taunang cultural festival sa kanilang klase ay gumagawa ng horror-themed exhibit as usual wala siyang silbi pero pinuntahan siya ni Ana at tinanong siya kung pwede ba siyang tumulong. Sa poster ng klase nila na hindi man lang niya tinanggihan nang umupo siya kay Hara. Ang kanyang mga neuron sa utak ng unggoy ay nag-activate nang makita ang double barrel ni Hara Hunkers ngunit lumitaw si Ana nang biglaan kaya sobrang nagulat siya dito ngunit pagkatapos nilang gawin. Ang poster ay napansin ni Ana na may nagsulat ng kanyang apelyido sa gravestones. Iniisip ni Kyotaro na may karne si Hara kay Ana ngunit hinawakan ni Sho ang kanyang kamiseta at sinimulang pananakot sa kanya kaya wala siyang pagpipilian kundi aminin na siya iyon buti na lang at dumating si Hor bago siya tuluyang nawasak ng walang dahilan. Tila nagsusulat lang siya ng mga karaniwang apelyido at isa si Yamad sa mga iyon kaya sinabi niya sa lahat na gagawin niya burahin ang mga ito tinutulungan at tinuturuan siya ni Kyotaro kung paano magpinta ng maayos at nakakagulat na lumapit sa kanya si Ana para humingi ng tawad ngunit literal na wala siyang ideya kung bakit ito humihingi ng tawad sa kanya nagsimula siyang mag-isip ng dahilan. Para dito nang bigla itong lumitaw muli at hiniling sa kanya ang makeup niya at sobrang gulat siya kaya isang beses na lamang siya umalis at maya-maya ay nakita niya ang grupo ni Ana na kinakaladkad ng grupo ni Nano kaya sinusundan niya ang mga ito na parang stalker siya kapag sinusubukan niyang buntot sila gumawa siya ng shortcut papunta sa isang kwarto at lumapit si Ana sa kanya at tinanong siya tungkol sa exhibit ng kabilang klase bago siya kinaladkad sa loob ng malaking mapa ng kanilang lumang bayan na malinis na inilatag sa sahig pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga tindahan ng merienda sa kanilang bayan at tinanong ang address ng bahay na ilang blok ang layo mula sa kanya nang ilabas niya ang kanyang telepono para kunan ng larawan ang mapa inalis. Ito ni Ana para makipag-selfie sa kanya sa halip kinabukasan ay nakaranas siya ng banayad na pananakit ng ulo at kailangang manatili sa infirmary ng paaralan doon. Napansin niya ang sapatos ni Ana at nang hindi sinasadyang nalantad ng robe ng doktor ang kurtina sa pagitan nila Ana ay nakahiga doon na natutulog ng inosenteng tinitigan niya ang mata at nagising. Si Ana at napagtanto na siya ito ay sinabi niya sa kanya na naaliw siya nang malaman niyang hindi siya nakahiga sa tabi ng isang magiting na manlalaro na nagdudulot ng dugo ni Kyotaro kaya biglang tumigas ang ulo niya sa baba at tinanong siya anong meron sa kanya kaya sinabi niya lang ay sumasakit ang ulo niya kaya binigyan siya nito ng gamot na makakatulong sa kanya pero nang iinumin niya na ito ay napagtanto niya na gagamitin niya ang baso na ininuman niya na rin kanina at naisip na iyon daw ay indirect kiss kaya itinigil niya ito at bumalik na lang sa kanyang kama pero na-realize niya na kinuha ni Ana ang uniform niya at hindi sarili niya kaya sinabi ng school doctor na ibalik na lamang ito sa kanya pero sinasabi niya na siya mismo ay pinilit na gawin ito ngunit ang totoo ay nag-e-enjoy siya sa paninigas ng uniforme tulad ng karaniwang adik sa vape nang ibabalik na niya ang kanyang uniforme ay lumampas siya sa kanya nang hindi niya napansin na ito pala ang kanyang uniforme na hawak niya.
Kung ginagamit ng mga babae ang kanilang mga kamay o ginagamit si Woody para bumaba kaya sinubukan niyang mag-eavesdrop muli ngunit binigyan siya ni Shaw ng isang note at hiniling sa kanya na ipasa ito kay Anna ngunit sa halip na ipasa ang note ay binigay niya kay Anna ang DD na ginagawa niya kanina. Ngayong umaga at nagsimula ang kadalasang podcast para malaman kung anong mga posisyon ang mas gusto ng mga babae na mausisa tungkol sa preference ni Anna. Sinimulan niyang panoorin ang mga babae ngunit nahuli ng mga babae kung ano ang ginagawa nila kaya uminto sila mamaya sa araw na iyon. Nagtataka pa rin siya kung ano ang gusto ni Anna na posisyon sa pag-eehersisyo at pagdating niya ay agad niyang hinabol ang kamay nito sa pag-aakalang ninakaw niya ang isa sa mga chips niya. Iyon nang napagtanto ni Kyotaro na gusto ni Anna ito nang magaspang na kontrolin mula sa itaas. Kinabukasan magsisimula ang klase ng Pei at habang pinapanood si Kyotaro and na ay nataman ng isang Kuroko na dumaan diretso sa ilong. Pinapunta siya ng Pei teacher sa infirmary kaya sinundan siya ni Kyotaro na sumilip sa ilalim at pinapanood siyang umiiyak dahil bukas ay photoshoot. Hindi niya maiwasang humingi ng tawad dahil alam niyang malaking araw ito at pinaghihirapan niya ang lahat. Pagkarinig nito ay naiiyak din siya dahil alam niya kung gaano niya ito inaabangan kapag nakakuha siya ng tissue. Hindi niya sinasadyang nalaglag ang isang ID holder kasama ang drawing niya dito lahat. Nang maliliit na alaala ng kanilang interaksyon ay flash sa kanyang isipan at doon niya napagtanto na gusto niya talaga. Kinabukasan, dumating si Anna sa paaralan at humingi ng paumanhin sa kanyang mga kaibigan sa pag-aalala sa kanila noong araw na iyon. Nakita niyang tinatanggal ni Anna ang note na isinulat ni Chihiro at napansin niyang naubusan siya ng wet tissue kaya inilagay niya ang lahat ng kanyang wet tissue supplies sa loob. Ang silid-aklatan para magamit niya ngunit gaya ng dati ay ginagamit lang ito ni Anna upang linisin ang kanyang mga kamay ng mga nalalabi sa chip ngunit sa pagtatapos ng araw ay bumalik siya sa kanyang karaniwang sarili at ngayon ay mas masaya. Salamat sa kanya. Sa susunod na araw siya ay naghihirap tungkol sa kahulugan ng pagkagusto isang tao dahil naniniwala siyang ito ay isang bagay lamang na nagtutulak sa buhay ng mga tao upang masira. Habang kumakain ng tanghalian ay napansin niya ang batang babae na aksidenteng nataman si Anna ng bola kahapon ngunit ang lahat ng iyon ay natunaw sa wala nang makita niya si Anna na kumakain ng panibagong merienda sa silid-aklatan ngunit hindi niya magawa na manahimik dahil ang kanyang ginagawa ay maaaring maging isang tunay na kaguluhan kaya mabilis siyang nakialam at nagmumungkahi na dalhin nila ito sa susunod na antas ngunit sinabi sa kanya ni Anna na kunin ito para sa kanya at hindi man lang siya nagdalawang isip dahil agad siyang lumabas ng silid. Pagkatapos ay sinundan siya nito at sinabihan siyang biro lang na nagmumungkahi na sabay silang pumasok sa loob ay nagsimula na silang magluto tulad ni na Walter at Jessie na kinuha ni Anna ang kamay niya at isinasawsaw ito sa pink na coke na ginawa lang nila. Pagkatapos ay ininom niya ang lahat ngunit nahuli sila ng isang guro. Ang act ay nagulat sa kanya at naging dahilan upang siya ay mabulunan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon napansin ni Kyotaro si Ren na lumilikot sa paligid ni Anna na umaasang kakausapin siya ngunit nabigo siyang mahuli siyang mag-isa at tumakbo si Anna kasama si Cairo. Tinanong siya ni Serena kung humihingi pa siya ng tawad kay Anna ngunit sinabi sa kanya ng babae nagbago siya dahil kay Anna na isang drama na ayaw madamay ni Kyotaro. Ngunit nang manatili siya sa silid-aklatan kasama si Anna ay napansin niyang nasa library din si Ren na umaasang makakausap siya muli nang napagtanto na kailangan nila ng oras. Nag-iisang nagpa siya si Kyotaro na umalis ng library ngunit pinigilan siya ni Anna at hiniling na makipagpalit sa kanya ngunit tumanggi siya at agad na tinungo ang pinto. Ang pag-uusap at tinanong siya kung gusto niyang makipagpalitan sa kanya at si Ren ay nagpanggap na hindi niya napansin ang matayog na nilalang na si Anna ay humihingi siya ng paumanhin para sa nakakabaliw na Ignite Pass ngunit hindi alam ni Anna na ito ay nag-aalok siya ng kanyang mga candy upang makabawi. Kahit natapos na ang mga problema ay hindi mapigilan ni Kyotaro na ma-realize kung gaano pinahahalagahan ng mga tao si Anna lalo na't dahil siya ay isang model pero nang huminto siya sa convenience store ay agad siyang nakilala ni Anna at masayang lumakad papunta sa kanya habang nagkomento sa kanyang bagong bike sa kasya. Tinanong siya kung maaari niya itong ihatid pa uwi na ikinagulat niya dahil hindi siya handa para sa Victory Royale na ito nang maaga sa laro. Nang sumakay si Anna sa kanyang bisikleta tinanong niya ito kung nasa anumang club siya bago sabihin sa kanya na aalis na siya sa basketball club lalo na pagkatapos ng nangyari sa tingin niya ay sasali na lang siya sa club nito na namumula ang tenga nito at bumibilis ang tibok ng puso nito sa bubong sa unang pagkakataon na talagang nag-uusap sila ngunit nagsimula siyang magpanik ng
Mapagtanto niyang nasa harap na sila sa istasyon ng pulisya, sa tingin niya ay ikukulong silang dalawa ng mga pulis sa pagbibisikleta at ito ay magiging isang pababang spiral sa impyerno, ngunit bumalik siya sa realidad nang makausap siya ni Ana. Pagdating nila sa istasyon ay nagpasalamat siya at binigyan siya ng kaparehong inuming merienda na sinipsip niya sa buong biyahe. Bago umalis ay nagpaalam si Ana sa kanya at tumugon siya ng isang klasikong German salute. Pagkalipas ng ilang araw, bumisita sila ng kanyang kapatid na si Ka sa McDonald's upang kumain. Ito talaga ang pinakamasamang oras upang makasama ang pamilya dahil siya, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makita kasama ang kanyang kapatid na babae. Dumating si Ana kasama ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang kapatid na babae ay hindi napigilan ang kanyang bibig sa panunukso sa kanya tungkol sa kanyang taas, kaya umalis siya sa mesa upang umorder ng pagkain para sa kanyang sarili at si Ana ay sumunod sa kanya na ini-interview siya tungkol sa kanyang kapatid na babae. Ibinunyag niya na nagseselos siya sa kanya dahil nag-iisang anak lang siya at talagang masaya ang pagkakaroon ng isang kapatid na babae. Pagkatapos tingnan ang menu na gusto daw niya ng ice cream, ngunit nakalimutan niyang dalhin ang kanyang pataka, kaya umorder si Kyotaro ng kanyang pagkain sa kanyang ice cream, ngunit hindi man lang siya kumuha ng ice cream. Kinabukasan ay sinamahan siya nito sa faculty office dahil nakaramdam siya ng takot na mag-isa na pinagalitan siya ng guro tungkol sa pagpiprint ng merienda, ngunit tinatrato ni Kyotaro ang kanyang panloob na phoenix ng tama at nakipagtalo tulad ni Saul Goodman na nagsasabi na ang kanyang isip ay natatanga lang at hindi naman umamin kahit kailan ng kahit ano. Inaakusahan siya ng teacher at mayabang ang teacher na masyado daw siyang nagsasalita dahil lagi nga naman siyang tahimik noon, kaya nang papunta sa room ay nagpasalamat siya sa kanya at pinapili siya ng candy bilang reward at sinabi na pwede niya siya tawagin sa kanyang first name. At kinabukasan ay nahahati ang klase nila dahil sa extracurricular activities nila at si Katura ay gustong pumunta sa mga morgue na crime scene at mga lugar na may drugs, pero sabi ng teacher na mag-group sila dahil aalis na sila bukas. Ang grupo ng isang bilang ay 2 tao sa kanilang koponan, kaya pinakiusapan siya ng palabas na sumali sa kanilang grupo dahil maghihiwalay sila. Kenta at ang matabang Dod ay pumunta sa kabilang koponan sa lahat ng kanyang paraan upang makapasok sa grupo ni Ana. Nang napakalaking idiot siya, mamaya lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na alam niyang nagsisinungaling siya dahil halatang halata kung gaano siya katalino noong araw na iyon. Pumunta si H sa library para kausapin si Ana gaya ng nakasanayan. Si Kyotaro ay nasa likod ng mga istante na nagbabasa ng Goodnight Ponpon. Habang nag-uusap ang mga babae ay narinig niya na si Hara at Kenta ay talagang nagde-date ngayon, kaya gusto ni Hara na malaman ang tungkol sa buhay pag-ibig ni Ana na kinaiinteresan nito si Kyotaro dahil inamin niya kay Hara na siya ay single at hindi nakikipag-date sa kahit na sino. Ay lubos na naaliw siya nang malaman na wala itong ups o pitong masamang ex na makakalaban kapag at nag-selfie siya, at nang napansin niya siya ay nasabi agad nito na sino ka at hinarap siya, pero naisip ni Hara na ayos lang na alam niya. Dahil wala naman talagang maniniwala sa kanya kahit papaano. Emosyonal na pinsala. Nagsimulang bumuhos ang ulan pagkatapos ng klase. Ngunit dumating si Kyotaro na may dalang kapote, ngunit bago siya makaalis ay nakita niya si Ana na humiling sa kanya na isuot niya ang kanyang kapote. Sinabi nito sa kanya na bibili siya ng payong at ibabalik namin ito sa kanya mamaya. Kapag umalis siya, tiningnan niya ang kanyang backpack dahil napagtanto niyang maaaring mayroon siya. Nakalimutan niya ang kanyang wallet at card nang hindi nakakagulat na ginawa niya, kaya sinubukan niyang abutin siya sa gitna ng ulan na sinasabi sa kanya na sinubukan niyang panatilihing tuyo ang kanyang bag at tumugon si Ana sa pamamagitan ng pagpapanatiling tuyo siya. Pagkatapos ay sinabihan siya na ilagay ito sa loob ng kanyang wallet na nakalimutan niyang dalhin kapag nagsaliksik siya ng mga bagay-bagay. Napansin niyang may payong siya, pero awkwardly siyang sumunod at sinimulang tanggalin ang butones ng kapote bago ibalik ang wallet niya. Maya-maya binuksan niya ang payong at hindi ito nasira gaya ng sinabi niya sa kanya kanina. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Ana na may dalang bagong payong at binibigyan siya ng ilang stacks ng ice cream bilang reward. Doon niya napagtanto na gusto niya talaga siya at hindi direktang pinabilis nito ang puso niya na parang Lightning McQueen. Kinabukasan ay bumisita sila ng grupo ni Ana sa Mappa HQ. Sasakalin ang CEO at palayain ang palabas ng mga animator ay sinubukang tanungin si Ana tungkol sa kanyang mga kagustuhan sa manga, ngunit pinatigil niya lamang siya nang hindi nila maiwasang maghiwalay. Ang isa sa mga manga artist ay nagpakita sa kanila ng isang hilaw na baka pa rin at napansin kung ang sigasig na ito ay lumalabas sa kanya at nagtanong sa kanya kung titingnan niya. Kapag sinabi niya sa kanya na hahatakin siya nito at sinabihan ang lahat na bigyan ng puwang ang short king, kaya
Napilitan tuloy siya na ipakita ang kanyang tunay na personalidad at pagkatapos ng maikling tour nila ay ang isang lalaki ay pumasok ng elevator na pinipilit ang lahat na damaykit ang lahat sa mga dambuhalang pakwan ni Ana kaya na-activate ang Sharingan niya kaya napapikit siya at nakuha ni Emperor Hake na napataas ang kanyang sentido at perception pagkatapos ng elevator scene na iyon ay sinabi niya sa kanila na pupunta siya sa banyo para sa isang mabilis na paglaya ngunit tila walang nakarinig sa kanya kaya nang siya ay paglabas ng banyo ay walang tao maliban kay Ana tila narinig siya ni Ana ngunit nakalimutan niyang sabihin sa lahat at ngayon ay nagmamadali silang bumalik upang sumakay ng tren ngunit huli na sila at ngayon ay kailangan nilang maghintay at napakabagal na tren. Na iyon darating sa loob ng 7 minuto nang makitang iniwan na sila ng lahat. Nag-breakdown si Ana at humingi ng paumanhin kay Stan para sa nangyari na isang magandang bagay para kay Kyotaro subalit nang makita itong umiiyak ay sinubukan niyang pakalmayin ito sa pamamagitan ng pag-alok sa kanyang Asian girl na elixir ng milk tea bago sabihin sa kanya na ito ay kasalanan niya na naiwan sila sa likod na isip ni Ana na nakakatawa kung ipahayag niya ang kanyang pahinga sa banyo. Nang ganoon ngunit dumating ang tren at sinubukan niyang umalis para sa ibang lugar pinigilan siya nito at sinabi sa kanya na maghihiwalay ulit sila kapag ginawa niya iyon. Sinabi niya sa grupo nila na swerte siya dahil nakakapagsaya siya nang wala sila pero sabi nito ay masaya siya na siya ang kasama niya at kagulat-gulat naman na sinabi ni Ana na same daw sila at binanggit pa kung paano ang relasyon nila Hor at Kenta ay crazy kasi nasa iisang class sila pero sa tingin niya ay mas nakakatuwang panatilihing sikreto ang mga bagay na nagpapahiwatig na bibigyan sila ng sapat na oras pagkatapos sabihin ng kanilang tour Kyotaro sa kanyang pamilya ang tungkol sa nangyari at binanggit ni Ka kung paano niya nasabi sa kanila ang parehong bagay kahapon na. Binanggit kung paano siya maaaring nag-enjoy sa paaralan ng kaunti kaysa sa gusto niya aminin. On way to school inamin niya na talagang nag-e-enjoy siya sa school pero wala siyang kaibigan maliban kay Ana sa gate ng school. Si Ana ay nakatayo na parang guard ng school na bumabati sa mga kaibigan niya na naghihintay ng kung sino-sino kapag sinubukan niyang pumasok sa school huminto siya at bumati. Sinusundan siya nito sa paradahan ng bisikleta tulad ng ipinangako niya kahapon hinayaan niya itong humiram ng 3 volume ng romantikong komedya na manga na binabasa niya bago sabihin sa kanya na wala siya sa paligid dahil sa trabaho kaya pinilit din niyang basahin ang kwento kahit na inispoil siya tungkol sa ano ang nangyari kalaunan ng araw at pumasok siya sa library na nakita niya siyang pinipilit basahin ang manga na pinahiram niya sa kanya pero sinubukan nito lumaban pabalik kaya nakatikim siya ng heaven at pagkatapos ay nagsorry sila sa isa't isa pero si Ana ay maaga na tumakbo. Pabalik ng maaga kaya bago siya umalis ay tinanong niya siya kung pupunta siya sa paaralan bukas. Ngumiti si Ana at sinabi sa kanya na pupunta siya roon kahit anong mangyari sa gabing iyon nagsimula siyang magbasa ng manga at nagsimulang magtaka kung paano binasa ito ni Ana ng ilang beses. Nahuhulog ang mga merienda sa kanyang hoodie at napagpasyahan niyang ganoon ang ginawa niya kinabukasan ay napansin niya kung gaano sila kalapit ni Ana. Gusto ko lang malaman kung may gusto ba siya o may boyfriend pa nga siya parang nagsisimula na siyang magkagusto kay Ana dahil iba na ang post-nut clarity ngayon at hindi na niya ito maiisip na. Ganoon ay sinasabi niya kay Kyotaro na kung talagang may gusto siya sa isang babae ay kilala na ang Nobyembre ay umaabot hanggang sa magpakailanman ngunit ang pagdinig nito ay naisip ni Kyotaro na kung ano ang nararamdaman niya ay umiibig dahil hindi siya kailanman nababahala sa kanyang imahe o anumang bagay na bumababa tulad ng palabas na iyon pagkatapos ay sinimulan niyang ilarawan kung ano ang gusto niya tungkol sa kanya na mas ikinairita niya sa tingin niya. Walang dapat na gumawa ng ganoon sa kanya ngunit nang bumalik siya sa kanyang upuan at napansin ng mga hubog ni Ana ay commendat siya sa kanya at sinabihan siya na sinabi ko sa iyo kaya nang siya ay bumalik sa silid-aklatan ay nakita niya ang isang nag-aalalang Ana na nakatingin sa karatula na nagsasabi sa kanila na huwag kumain ng kahit ano sa loob kaya nagsimulang magtaka si Ana kung bakit. Mag-aabala ang paaralan na maglagay ng ganitong karatula kung halatang hindi sila dapat kumakain doon sa una pa lamang pero hindi niya nagets ang joke pero mukhang totoo pa rin na mayroong nakakaalam na nagmumukbang siya doon araw-araw kaya mayroong snitch na nagkakalat at gusto niya malaman kung sino yun pero pagdating nila sa faculty room sinabihan sila ng library teacher na may nakita siyang candy wrapper na nakalagay kaya kailangan nilang maglagay ng sign para maiwasan ang mga tao sa paggawa rin nun kaya naisip ni Kyotaro kung iyon na ba ang huling pagkakataon na magkakasama silang dalawa sa library lalo na dahil sa sign pero binasag ni Ana ang kanyang maling akala sa pamamagitan ng isang box ng chocolates na nagsasabi sa kanya na mas malala na ang ginawa niya at kahit isang senyales ay hindi makakapigil sa pagmemeryenda.
Banta na siya ngunit ang guro ng silid-aklatan ay lumilitaw na halos mahuli siya sa akto kaya hinawakan niya ang kanyang kamay upang itago ang tsokolate na kakainin niya na nakita ng guro na sobrang cute kaya nagmadali siyang umalis pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanya sa pagdurog sa kanyang mga tsokolate at sinabi ni Ana. Umalis siya saglit kaya umalis siya kinabukasan pagbalik niya sa library ay nakita niya itong nagbabasa ng kung ano ngunit may mga bagay na hindi nagbabago para sa kanya tuwing weekend hinanap niya ang pangalan nito at nalaman na bukod sa pagmomodelo niya na career. Siya rin ay isang primetime show na actress at noong sinubukan niya siya panoorin ay si John na ang kinabukasan at magsisimula na ang pay class nila at isa itong mahahabang jogging ng pagkatabo kaya. Pati si Hara ay sinabing hindi ito ang paborito niyang sport pero mabilis siyang naabutan ni Ana kaya nagsimula na siya tumatakbo na parang baliw ngunit ang kanyang mga binti ay mas mahaba kaysa sa buong track kaya mabilis niya itong naabutan na kinakaladkad siya ngunit sinabi niya sa kanya na pabayaan siya dahil ang mga tao ay magliliyab sa lahat ng ito habang sinusubukan niyang tumakbo palayo. Sa kanya tinatanggal ni Ana ang kanyang pay uniforme at pinakawalan ang pinakamatandang trick sa libro ng 2 beses oh my god wow nang matapos ang ehersisyo ay inilahad ni Ana ang kanyang kamay. Na hinihiling sa kanya na hilahin siya bago sumama sa hor na iniwan si Koto na nabigla sa kanilang pakikipag-ugnayan pagkatapos nito nagsimula siyang pumunta sa Reddit ngunit alam niya iyon ang mga tao doon ay hindi pa talaga nakakaharap ng mga babae sa totoong buhay. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi sinasadyang nakipagpalit siya ng uniforme kay Ana nagkataon na ang mga babae ay nag-uusap tungkol sa pagpapalit ng mga uniforme sa kanilang mga boyfriend na lalaki na masama dahil kapag nalaman nilang nagpalit siya ng damit sa kanya. Ayaw niya maging mapag-isa kaya sa buong oras ay hindi siya nagsuot ng uniform para maiwasan ang suspecha pero nang nagtawag ng sisigat ang teacher sa board alam niya na siya ang huling lalaki na. Gusto niyang mapansin na suot ni Ana ang kanyang uniforme kaya nag-volunteer siya sagutin ang tanong sa math na hindi niya nasagot dahil masyado siyang engrossed sa pag-iwas ng tingin ng lahat kay Ana pagkatapos ng kanilang tanghalian. Hiniling siya ni Ana na sumama sa kanya sa infirmary kung saan sa wakas ay ibinalik niya ang kanyang uniforme, sinipsip niya ito sa huling pagkakataon bago ito ibalik. Pagkatapos ay kinalagkad niya siya patungo sa sukatan ng pagsukat ng taas na nagbibigay sa kanya ng pinakamagandang tanawin na napanaginipan ng karamihan sa inyo na nagiging sanhi ng pagkatunaw niya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na isukat siya sa susunod na nagpapakita na siya ay halos 5-7 piye ang taas kinabukasan ay nababaliw ang lahat dahil nabalitaan na lang nila ang tungkol sa casting ni Ana para sa isang upcoming movie kahit ang mga kaibigan niya ay nababaliw na dahil medyo sikat ang mga lead actors sa pelikula pero siya lang ang parang nakakapansin kung gaano siya ka-excited at sa hitsura niya noon ang dumating ang guro upang sabihin sa kanila ang magandang balita na oras na ng pag-aayos ng upuan kapag tapos na siyang pumili ng kanyang upuan nagsimula siyang magdasal sa bawat gotcha gods na dalhin ng SSR card ng pagkakaupo sa tabi ni Ana sa kasamaang palad ay nasagot ang kanyang mga panalangin sa pamamagitan ng paghagis ng pervert sa kanyang harapan buti na lang at hindi unggoy pa bargain dahil si Har ang katabi niya pero may problema pa rin kasi Ana's built like LeBron James hinaharangan niya ang view ng lahat pero paminsan-minsan ay ngumingiti siya pabalik. Kay Kyotaro sa tuwing nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya nagkukunwari siyang nakalimutan niya ang libro niya kaya siya maaaring ibahagi kay Ana ngunit nabigo niya ang kanyang plano dahil sinusubukan niyang nakawin ang larong ito ngunit hindi pa rin niya nakikita ang board at hindi sinasadyang nakasandal sa mga balikat ni Hor sa kabutihang palad ay napakabait ni Hor nag-aalok siya na hayaan siyang kopyahin ang kanyang mga tala nakita ito ni Ana at nagalit sa pagsasabi sa kanya na ayos lang kapag literal na ginagawa niya ang palabas kanina pagkatapos ng klase at siya ay galit pa rin talaga at sinabi sa kanya na mukhang masaya siya katabi si Hara pero pinaliwanag niya na noong buong klase ay wala daw siyang nakikita bukod sa kanya. Dahil nakaharang na naman siya sa view nang hindi sinasadyang nalagpasan siya ni Riz dahilan para gumawa siya ng 180 mamaya sa library humingi siya ng tawad sa kanya pero sinabihan niya itong huwag masyadong mag-alala sa kanya lalo na't may mas importante pa siyang dapat alalahanin tulad niya. Ang papel sa pelikula ay masigasig na tinanong siya ni Ana kung gusto niya ang mga pelikula at ipinahayag na gaganap siya sa isang karakter at nagsimula siyang magpraktis ng kanyang linya sa kanya. Ngunit ang ilang mga tao ay nakatingin sa kanila ng kakaiba kaya hiniling niya sa kanya na magsanay sa isang mas pribadong silid kaya dinala siya ni Ana somewhere too close for comfort na laman niya.
Mula sa kanya na ang pelikula ay ipapalabas sa loob ng 2 taon na pagkatapos ng kanilang graduation kaya tinanong niya ito kung makikita niya ito at sinabi niya sa kanya na gagawin niya na nagbibigay sa kanya ng motivation para sanayin ang kanyang pag-arte mga kasanayan sa gabing iyon ay pinapanood ni Kyotaro ang palabas ni Ana at napagtanto na wala siyang linya o anumang bagay na partikular na kawili-wili dahil siya ay pinutol para sa karamihan ng mga eksena sa palagay niya ay naiinis siya na wala siyang masabi para sa susunod na araw siya ay walang katapusang nagyayakapan tungkol sa kanyang hitsura sa palabas pagkatapos ng kanilang exam period Kyotaro tutor Shiro medyo ngunit nagseselo si Ana na tinutulungan niya ang kanyang kaibigan sa PT at sa darating na mga pulong ay binalaan ni Kairo si Ana na mag-aral ng mabuti at humingi ng tulong kay Kura dahil napakahusay nitong magturo sa mga tao ngunit binabalaan din niya ito tungkol kay Ana dahil alam niyang ang kanyang matalik na kaibigan ay maaaring maging isang tunay na dit sa lahat ng oras na sinusubukan ni Huro na itago ang kanyang mga tawa ngunit napansin ito ni Shihiro at nagsimulang magtanong ng totoong tanong tulad ng kung paano siya makipag-usap ng normal ngunit ipinaliwanag niya na siya ay magalang lamang at madalas niyang pinapabayaan ang kanyang bantay minsan mamaya sa araw na iyon ay nagsimulang magdatingan ng kanilang mga magulang at nakikita niyang literal na katabi ng mga amanas ang kanyang ina na katabi ang noof mom ni Ana sa kasamaang palad ay napakahigpit din ito sa mga komento sa bawat kilos ni Ana maging ang kanyang sariling ina ay tumutuwid. Makalipas ang ilang oras ay kinausap ng kanyang ina si Ana na talagang mukhang gusto niya itong kausapin binanggit niya ang napakaraming narinig mula sa kanya tungkol sa paaralan at parang ang saya-saya niya na tunay na nagpapasaya kay Ana, inamin niya na kinakausap niya ang kanyang anak na lalaki ay madalas at nauutal pa kapag pinag-uusapan ang kanilang pakikipag-ugnayan pagkatapos ng pagpupulong. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na isang tunay na tagumpay na siya ay aktibong nakikilahok sa klase at sinasabi pa sa kanya ang tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan sa isa sa kanyang mga kaklase kapag tinanong siya ng kanyang ina sa kanyang pangalan. Sinabi sa kanya ni Yada na nagulat siya na sumusunod sa kanila sa likod ng susunod na araw pinupuri niya ang kanyang ina sa pagiging mabait at kaibig-ibig na sinasabi sa kanya na binigyan pa niya siya ng isang treat. Pagkatapos ay yumuko siya palapit at tinanong siya kung ano ang tawag niya sa kanyang ina ngunit ang mga bagay ay medyo masyadong malapit sa kanya kaya tinanong niya ito kung hindi niya gagawin ang kanyang takdang aralin. Inilabas ni Ana ang kanyang mga tala at tinanong siya kung maaari ba niya itong turuan tulad ng ginawa niya para kay Chihiro pumayag siyang dumating muli ang guro ng silid-aklatan at nag-aalala siyang makukuha nila. Nahuli sa balot ng candy kaya bumulong ito sa tenga nito na humihiling na itago ang candy ngunit napakalapit nito sa kanya at nawalan siya ng balanse kinabukasan ay bumuhos ang malakas na ulan. Ang kanyang kapote pauwi ay nadaanan niya si Ana na nakakilala sa kanya ay agad siyang lumingon sa direksyon. At sinabi sa kanya na nakalimutan niya ang kanyang kapote kaya ginamit ni Ana ang plastic bag upang protektahan ang kanyang ulo mula sa ulan ngunit wala itong silbi kaya umupo siya sa likod ng ang bisikleta at nag-aalok na gamitin ang kanyang payong para protektahan silang dalawa mula sa ulan subalit ito ay masyadong mapanganib para sa kanila dahil ang lahat ay basa at madulas kaya siya nagbibisikleta pa uwi ngunit napagtanto niya na nakalimutan ni Ana ang laman ng plastic bag sa kanyang bisikleta kaya sumakay siya patungo sa ang istasyon upang ibalik ang kanyang mga gamit bago umuwi. Habang nagbabrowse sa kanyang Instagram ngunit bigla siyang nakatulog at nagsimulang managinip ng lagnat pagkagising niya ay napagtanto niyang nilalagnat siya at kailangan niyang umalis sa paaralan. Pansamantala kaya ginugol niya ang kanyang oras mag-isa sa kanilang bahay habang nanunood ng TV ngunit may nag-doorbell at ito ay si Ana na bakas sa mukha niya ang pag-aalala kaya agad siyang lumabas ng bahay at naabutan siya na binigay niya sa school nila ng tanghalian at humingi ng tawad dahil nagkasakit siya umalis siya pagkatapos magbigay kanyang pagkain ngunit niyaya niya itong uminom muna ng tiyaan namulat siya lalo na't nasa loob ng kanilang tahanan si Ana kaya't sinabihan niya itong magpalit muna siya ng damit at iniwang nakabukas ang kalan habang kumukulo ng tubig ngunit kapag malapit na siya para magpalit ng damit ay bigla siyang bumagsak sa lupa at nagsimulang mag-alala si Ana nang makalimutan niya ang kumukulong tubig kaya umakyat siya sa itaas at nalaman niyang wala na siyang malay at nilalagnat sinubukan niyang tulungan siyang makalabas sa pamamagitan ng paghila sa kanyang kama kahit na banibihisan siya kaya siya hindi nilalamig ngunit nagdedeliryo na si Kyotaro at biglang nakatulog sa pinakamalambot na kanya ng calcium na kilala ng tao pagkaraan ng ilang oras na nagising siya at ang una niyang nakita ay ang kanyang kapatid na babae na nagbigay sa kanya ng sulat na iniwan ni Ana ilang oras na ang nakakaraan. Kinabukasan,
Sinabi sa kanya ng kanyang ina na nakita niya si Ana kagabi at napansin niyang nag-aalala ang tingin niya sa kanya na tila nagtatanong siya tungkol sa kanyang kalagayan at natutuwa siyang marinig na babalik siya sa paaralan sa lalong madaling panahon, ngunit sinabi niya na siya ay mabait at pagkabalik niya ng school ay na-surprise dahil si Ana ang unang bumabati sa kanya at umaga dahil siya rin pala ay nagkaroon ng sakit at ang boses niya ay parang rumaragasa at sinabi niya na ang lahat ay isang panaginip kahapon at ngunit nang tanungin niya siya kung anong uri ng panaginip ang midget ay lumilitaw na humahad lang sa kanilang pag-uusap noong araw na iyon ay tinanong siya ni Ana kung gumagamit siya ng linya at sinabi niya sa kanya na ginagawa niya ito ngunit kaunti lang dahil iba siya. Kaya ipinakita niya sa kanya ang iba't ibang mga sticker sa linya at sinabi sa kanya na maaari niyang ipadala ang isa sa mga ito sa kanya ngunit tumanggi siya kaya sinabi niya sa kanya kung paano. Walang grupo ang kanilang klase habang ang isa ay may isa gayunpaman hindi niya tinatanggap ang sinusubukan nito. Para sabihin sa kanya kaya nauntog na lang ang ulo niya sa mesa dahil sobrang siksik ng Kyotaro ilang araw bago magpasko nagsimulang sabihin ni Mocha na kailangan niya ng kasintahan bago magpasko at maaari siyang magkaroon ng isa kung hindi niya makuha ang mga numero ng lahat at iyon ang nagsasabi sa kanya. Buti na lang at hinanap agad ang number ni Kura pero naabutan siya ni Mocha dahil sa sobrang bagal niya at nakuha niya ang number niya nang sabay-sabay ay nakilala pa niya ang profile pic niya kung sino ang babaeng iyon na wala man lang nakakaalala na si Mocha ang nangunguna umatras si Ana at ibinigay sa kanya at sinabi ni Yugi Stare M sa kanya na dapat kunin na lang niya ang number ng ibang tao. Tulad ng suro na ace ng kanilang klase at isa sa pinakamatalinong feles sinabi ni Ana sa kanya na sila ni Ishan Muro ay nakatira sa iisang apartment building na nagsasabi sa kanila na sila ay malapit at ang kanilang mga magulang ay magkaibigan lahat upang tiktikan si Kyotaro at kaya ang kanyang delusional na pag-iisip ay nag-iisip na sila ay gumagawa ng isang bagay na hindi niya alam na si Mocha ay nagtulak kay Ana na humingi ng ID ng linya ni M kaya nang si Ana ay nagtanong kay Ishimuro ay napagtanto niya na siya ay nagtatanong sa kanya tungkol sa number niya kanina at hindi niya namalayan agad kaya tumayo siya para istorbohin ang mga ito at pinigilan si Ana na kunin ang number ng lalaking iyon pero ngayon ay may solid ground na siya na hinihingi nga ni Ana ang number niya. Kaya nasabi niya sa sarili niya na talagang pupunta siya para kunin ang number niya at mamayang gabi habang nagbabasa ng manga ay napansin niya ang mga main character ng binabasa niya na mukhang katulad niya pero ang natitira niyang mga brain cells ay nahihirapang mapagtanto na ang mga lalaking katulad nito ay wala sa totoong buhay pero kapag pinag-aaralan niya ang manga napagtanto niya na ang kanilang pakikipag-ugnayan kasama si Ana ay may kabuluhan na ngayon sa susunod na araw ay nakita niyang muli ang parehong lalaki na binatukan si Ana sa pagkakataong ito ay nagdadala ng isang backup na babae kasama niya. Nahuli ni Cairo ang kanyang lihim na motibo ngunit nang imbitahan niya ito sa lahat ng loika at lumabas sa bintana alam ni Ana kung ano ang ginagawa ng jock na iyon kaya sinabi niya kay Cairo na hindi siya sasama sa kanya alam ng lahat kung ano ang pinagkakaabalahan ng lalaking iyon maliban kay Cairo kaya nang sabihin ni Anatran sa kanya ang dahilan kung bakit iniisip niya na siya ay naninira Nanjo. And it's unlike Ana to act like this when Kyotaro went to the library he see Ana crying who then cheers up upon seeing him she then asked him kung naglalaro ba siya ng video games pero naaalala niya lahat ng cringe stuff na sinasabi niya na parang elite gamer na si Ana. Sinabi sa kanya na ang kanyang ama ay isang gamer at mayroon silang lahat ng uri ng mga gaming console ngunit may ilang mga batang babae na nag-ambala sa kanilang usapan na sinusubukang snuff ang katotohanan tungkol sa kanyang relasyon ngunit patuloy itong tinatanggihan ni Ana na sinasabi sa kanila na wala siyang kasintahan at humihingi pa. Opinyon ni Kura dahil alam niya ang totoo tungkol sa kanya nang mapansin ng dalaga na lumalampas na sila sa kanila ay lumabas sila ng silid at sinabi nito sa kanya na hindi siya dapat tumabi sa kanya. Kapag may mga tao sa paligid ngunit muling lumitaw si Nano upang guluhin ang mga bagay-bagay kaya tinitigan ni Ana. Kyotaruro intently making sure that the guy knows she already taken but when the guy left she immediately apologized to him for what she did while walking nolanagan niya si Moko na pinagsabihan si Chihiro tungkol sa Nanjo guy and telling her that he's obviously using her to lure Ana so later. Noong gabing iyon ay iniisip niya na maaaring ginagamit siya ni Ana sa parehong paraan na ginagamit ng creepy dude si Chihiro ang lahat ng tunay na pakikipag-ugnayan niya sa kanya sa nakaraan ay maaaring bahagi lamang ng kanyang mga plano na manipulahin siya kaya kinabukasan ay tumigil na siya sa pagtrato kay Ana.
Sa paraang nakasanayan niya at nagsimulang umiwas sa kanya sa loob ng ilang araw pagkatapos ng klase ay agad siyang lumabas ng silid-aralan ngunit sinundan siya nito na pinigilan siya sa kanyang mga landas. Hinarap niya ito at tinanong siya kung galit ba siya sa kanya o anuman ngunit ang gilid ay sinabi sa kanya ni Lord Kyotaro na kailangan niya upang pumunta kaya si Ana ay nagsimulang umiyak sa kanyang puso na humihingi ng tawad. Sa anumang ginawa niya sa kanya ngunit kapag siya ay tumalikod ay napagtanto niya na si Ana ay mas tunay kaysa sa anumang kapalaran na maaaring mangyari ni Jordan. Siya ay palaging isang mabait at nakapagpapasigla na tao at hindi niya ito gagawing marumi sa kanya. Ganon unless nagustuhan niya, naghahanap lang siya ng dahilan para kamuhiin siya na naging problema niya noon kaya sinabi niya kay Ana na hindi talaga siya galit sa kanya, busy lang siya sa pagdinig nito. Niyakap niya ito ng mahigpit pero mabilis na humingi ng tawad sa pagyakap sa kanya noong na ayaw niyang mapalapit sa kanya ang mga tao pero sinabi niya sa kanya na wala siyang sinabing kabaliwan na ganyan. Boy, after makeup sabay silang umuwi at tinanong niya siya kung may ginagawa ba siya tuwing Christmas break kaya sinabi niya sa kanya babalik sila sa kanilang sariling probinsya para bisitahin ang kanilang mga kamag-anak. Ibinalik din niya ang kanyang manga matapos ang lahat ng ito ng sabay-sabay kaya't ini-interview niya siya tungkol sa balangkas ay lumabas na pareho ang gusto nila kaya nangako siya na dadalhin niya bumalik sa susunod na volume ngunit kinabukasan ay nakalimutan niyang dalhin ang mga ito kaya sinabi niya sa kanila na ibibigay niya ang natitirang manga bago ang Pasko na iginiit na dapat talaga niyang basahin ito dahil ito ay peak bago matapos ang araw ay hiningi niya sa wakas ang kanyang line ID. Ang contact niya for tomorrow's date. The next day nagbihis si Kyotaruro with his stalker drip pagdating masyadong maaga sa meeting point nila. Sa tingin niya masyado siyang maaga pero napagtanto niyang hindi siya dahil naghihintay sa kanya ang dress-up niyang si Darling. Kapag lalapit siya sinisigurado niyang umiikot siya para makilala niya ito nang hindi nakikipag-usap sa kanya. Ang kanyang hindi sinasabing R ay ganap na nag-activate at nakilala siya ni Ana ay lumalabas na siya ay maaga rin dahil sinisikap niyang tiyakin na siya ay nasa tamang lugar na isang kasinungalingan. Pagkatapos makipagkita sa kanya ay humingi siya ng manggap ngunit kinaladkad siya ni Ana sa isang restaurant na gusto niyang tingnan. Habang nakatingin kay Ana napagtanto niya kung gaano siya kaganda sa pananamit kumpara sa kanya na mukhang sasaksakin ng ilang BKC idol kaya tinanggal niya ang maskara at ngayon ay parang may nagnakaw ng hiniling sa kanya ni Switch and na nahawakan ang bag bago siya ay pump sa kanya na parang karaniwang American footballer. Minsan sa loob ng cafe Kyotaro ay nagkakaproblema dahil lahat ay napakamahal. Ang tanging in-order niya ay $1 na kape habang si Ana ay umorder ng pinakamahal na pagkain na inaalok nila. Pagkatapos makuha ang kanilang mga order ay nagsimulang mag-usap ang dalawa ngunit si Kyotaro ay sumobra sa pagpapaliwanag kung bakit siya nagmamay-ari ng napakaraming itim na kasuotan kaya siya ay nag-back ng kaunti dahil mula noong nagsimula ang kanilang petsa ay medyo negatibo na siya sa mga social credits at ngayon siya ay nagsisisi na dumating upang makilala si Ana. Pagkatapos ay binibigyan siya nito ang phone niya para kunan siya ng litrato. Kapag nagtanong siya kung para sa Instagram ang sinabi niya lang na ipapadala niya ito sa kanya ngunit kapag na-absorb na siya sa kagandahan niya ay nanguna si Ana at sinabi sa kanya ang totoong bagay ay nasa harapan sa kanya. Mamaya sila ay mamili at pinapili siya nito kung aling damit ang mas mahusay. Pagkatapos pumili ng kanyang napili nagsimula niyang isipin kung ano ang iniimpake nito sa ilalim ng mga damit na iyon ngunit tumama ang not clarity kaya sinubukan niyang umalis sa tindahan ngunit nakita niya ang kanyang kapatid na babae kasama ang kanyang mga kaibigan na nagsasabi kay Ana tumahimik dahil baka makita siya kaya tinanong niya ito kung maaari ba siyang mag-hi sa kanya ngunit sinabi niya sa kanya na magagawa niya iyon sa takdang panahon kapag nakita niya si Kana na papalapit. Kinaladkad siya nito sa loob ng dressing booth at hiniling sa kanya na ay pangako na siya. Hayaan siyang makipagkita sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng ilang random shenanigans umalis sila sa lugar at nagsimulang maglakad sa mga kalye kung saan man siya tumingin ang mga mag-asawang shabuya na ikinababahala niya dahil mukhang totoong mag-asawa na rin sila ngunit humingi ng tawad si Ana sa kanya para sa pagkaladkad sa kanya sa lahat ng mga lugar na gusto niyang puntahan na nag-aalala na baka naabala siya nito kapag nakikita niya ito. Nagbukas siya sa kanya at sinabi sa kanya na hindi siya ang karaniwang uri ng tao na mas madalas na lumalabas kaya kung ano ang ginawa nila together today made him really happy and he thoroughly enjoy it. Naiintindihan ni Ana ang ibig niyang sabihin kaya niregaluhan siya nito ng muffler. Pagdating nila sa town center nakakita sila ng
Napakagandang Christmas lights decoration na minarkahan ang magandang pagtatapos ng kanilang memorable date nang sila ay pagdating sa istasyon ng tren ay halos paghiwalayin sila ng mga dumadagsang pasahero, ngunit hinawakan ni Anna ang kanyang kamay at hinawakan ito hanggang sa kanilang istasyon, ngunit hindi pa doon nagtatapos. Habang naglalakad sila sa mga moonlit na kalye ng kanilang bayan ay magkahawak kamay ang dalawa na parang ang tanging tao sa mundo ay dahan-daang naglalaan ng oras sa kanilang tahanan. Pagdating sa kanilang paghihiwalay, binati siya nito ng masayang bagong taon, ngunit pinigilan siya nito dahil may ilang araw pa bago ang bagong taon at hindi niya ayokong matapos ito. Kinabukasan ay bumiyahe sila pabalik sa Eta upang bisitahin ang kanilang mga lolo't lola na karaniwan nilang ginagawa taon-taon, ngunit sa pagkakataong ito ay katabi niya ang kanyang kapatid na babae na masama dahil sinusubukan niyang aibag ang 10 na ito. Of 10 girl, and there's no way he's going to let his sister ruin his chance. Then naalala niya yung promise niya kung saan siya kukuha ng pics, so he starts doing some photography, but the lighting is terrible, so he went outside to actually feel the environment at kumuha ng ilang disenteng mga larawan habang naghahanap ng magandang anggulo. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang natapakan ang gilid ng isang mababang bangin at nawalan ng malay. Pagkaraan ng ilang oras ay nahanap siya ni Kenna at tinanong siya kung kaya niyang maglakad, ngunit ang bagay na ito ay ang kanyang braso ay nabali, kaya binisita nila isang ospital. Na papasukin sa pag-uwi ay ipinahayag ng kanyang ina kung gaano siya kasaya, lalo na't ito ang unang pagkakataon na nabalian ng kanyang braso, na ibig sabihin ay sumasali na naman siya sa lipunan. Mamaya ng gabing iyon ay nagpadala siya ng selfie kay Anna gamit ang kanyang bali na braso na dahilan para tumawag siya dahil sa pag-aalala matapos niyang makitang natutulog ang kanyang kapatid na babae. Ay sinagot niya ang tawag at nakita niyang nakabihi si Anna na parang Twitch streamer. Tinanong niya ito kung ayos lang siya, ngunit binaliwala lang niya ito at sinabi sa kanya na menor de edad lang itong. Bumagsak sa kanya na pagtanto na siya ay wearing something to reveal ang cause her to panic, but he told her he'll going back to Tokyo tomorrow since they can't really stay that long after that accident. But his worst nightmare comes to life when he noticed his sister watching their chat. Sinabihan siya ni Ka na cute siya, sa tingin niya ay KD ito, ngunit pilit niyang iniiwas ang tanong dahil iniisip niya na baka magsimula itong magtanong ng nakakainis na mga tanong na nakakagulat na hindi iyon ginawa ni Kana at bumalik siya sa pagtulog. Pagkatapos noon, pagkatapos ng ilang oras, tinawagan siya muli ni Anna at hiniling sa kanya na makipag-inuman sa kanya habang nakatingin sa buwan. Kinabukasan ay kumuha siya ng souvenir para kay Anna at bumalik sa Tokyo kasama ang kanyang pamilya. Sa pag-uwi, tinanong siya ni Kenna tungkol kay Anna at nagulat siya nang malaman niya na ganoon din ito. Si Anna na nag-iwan ng note sa kanilang bahay na tinutokso ang kanyang kapatid na baka magkaroon siya ng pagkakataon sa pagdating nila ay mabilis siyang umalis ng bahay para ibalik ang mga libro kay Anna at ibigay sa kanya ang souvenir na binili niya habang papunta sa kanilang meeting place. Si Anna at ang kanyang asong si Wuro na kamukhang kamukha ng dog keychain na binili niya pagdating nila sa park at nilalaro ni na ang Wantoro habang siya ay nakaupo sa bench na naghahanap ng tamang oras para ibigay ang kanyang regalo kaagad pagkatapos nitong lumapit sa kanya at magtanong sa kanya para bigyan ng 2 utos si Wano, ngunit walang ginagawa ang aso kaya ginaya ni Anna ang gagawin sana niya, sabay kuha ng kamay gamit ang pinakamatamis niyang galaw. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa muffler at ibinabalik niya ito, ngunit sinabi ni Anna na gusto niyang panatilihin niya ito. Kaya't sa wakas ay binigay na niya ang keychain ng aso na kanina pa niya nangangati na ibigay sa kanya. Ang buong oras na masaya ang ingay ni Anna na sumabog sa kanya na nagsasabi kung gaano siya nagpapasalamat sa Reg along ito pauwi, na tinanong niya ito kung gusto niyang makipagkita sa kanya sa bagong taon habang siya ay magdadasal sa templo. Pagkatapos makumpirma na siya ay lalabas, nagpaalam si Anna sa kanya. Makalipas ang ilang araw, pumunta siya sa convenience store para bumili ng isang bagay, ngunit ang parehong tusok na si Nanjo ay sumuko sa kanya at kinaladkad siya sa restaurant na may kasamang siya ay nanggugulo pa rin sa kanya tungkol sa pagtatanong sa kanya ni Anna kung ano ang kanyang ginagawa upang itinanggi niya ang pagkakaroon ng numero ng linya ni Anna. Ngunit nahuli siya na kulang nang mag-pop up ang pangalan nito sa kanyang telepono. Isang usapan ng isang batang lalaki. Sa sandaling umalis sila, sinabi niya kay Kyotaro na hindi niya sasabihin kahit kanino na nakuha niya ang numero ni Anna mula sa kanya, ngunit siya ay sapat na sa pandaraya na ito at tuwirang sinabihan siyang asar. Dumating si Moka mamaya at hiniling sa kanya na ihatid siya pauwi. Habang naghihintay sa kanya apartment, she tells him to stand proud because he's strong enough to tell that guy to get off their backs.
Inamin din niya sa kanya na ginawa niya iyon dahil gusto niya si Ana at hindi siya haharapin ng walang ups. Kinabukasan ay bumisita si Kyotaro at ang kanyang pamilya. Magkasama ang templo sa loob ng 30 minuto ay makikipagkita siya kay Ana kaya plano niyang gumawa ng dahilan para dito ngunit nakilala siya ng kanyang ina mula sa malayo at sinabi sa kanya at kay Ko na si Ano ay naghihintay para sa isang tao na tinanong ni Kana sa kanya na siya ay may kasintahan. Dahil kung ano ang hitsura niya ngayon ay karaniwang kung ano ang gagawin ng isang tao sa isang relasyon ay iginiit niya na dapat itong pumunta at kumustahin siya ngunit patuloy siyang tumatanggi na. Nagdulot ng sapat na kaguluhan para mapansin ni Ana na lumapit siya sa kanila at binati ang pamilya ng masaya. Bagong taon bago sila sundan ng malapitan kasama si Kena na kakaiba ang kinikilo sa paligid niya pagdating nila sa templo nagsimula silang magdasal ni Ana ngunit nabali ang braso nito kaya hinayla ni Kyotaro si Ao at nagdasal gamit ang isang kamay gayunpaman sinabi ni Ana sa kanya na mahirap siyang manalangin. Dumudulas ang buong katawan niya at nakikibahagi sa kanyang panalangin pagkatapos nito ay iniwan niya sila upang tumingin sa paligid habang binabati siya ni Ko sa paghila sa pinakamasamang babae sa kanilang paaralan sa pamamagitan ng pagiging kakaiba at pagkatapos ay kinaladkad siya nito upang bumalik at makipagkita muli kay Ana upang makagawa ng pangalawang unang impresyon noong naabutan nila. Niyaya niya siya sa bahay nila na mabilis niyang iniiwasan sa loob ng bahay nila Kana ay patuloy siyang tinutokso. Ngunit napagtanto niya na suot ni Ana ang parehong dog keychain na binili niya para sa kanya na dapat ay isang pares ng keychain ng kanyang kapatid kaya agad niyang hinawakan ang baywang ni Ana para itago ang aso kaya hinawakan siya ni Kana at tinanong kung ganoon na ba sila kalapit pero patuloy niya itong tinatanggi kaya dinala niya ang mga larawan ng yearbook nila na nagpapakita kay Ana kung ano ang hitsura nila years ago. Nagliwanag ang mukha ni Ana nang makita ang bad boy ni Kyotaro. Lumingon si Imo sa ikalimang baitang na nagsasala sa mga pahina na parang excited na magulang pwede ko bang ipakita ang kanyang mga larawan mula sa middle school at junior high ngunit kapag tinanong niya ang tungkol sa kanyang mga larawan sa summer camp ay natahimik ang pag-uusap sa Canada at pagkatapos ay sumalubong sa kanilang dalawa si Wingman at Kyotaro kaya maaari na niyang ishoot ang kanyang shot ngayong nag-iisa na sila bago siya umalis kay Kana nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Ana lalo na sa pagiging kaibigan niya sa kanyang kapatid bilang tugon tinanong siya ni Ana kung maaari ba siyang maging nakatatandang kapatid na babae na agad namang sinang-ayunan ni Kana pagkatapos ng kanilang pag-uusap na sinunod ni Ana. Kanyang silid at sinabi sa kanya na nakita niya ang lahat ng kanyang mga larawan dahil pareho silang pumasok ni Shiro sa iisang paaralan bago ang isa sa mga larawan ay sumikat sa kanyang pagkamausisa. Kaya tinanong niya ito kung malapit pa rin ba siya sa dalawang kaibigan niyang ito. Ipinahayag niya na sila ay pareho niya. Mga kaibigan na kasama niyang pumasok sa cram school ngunit hindi siya pumasa sa paaralan na gusto niyang pag-aralan at ito ay tunay na nalulumbay sa kanya ito ang dahilan kung bakit siya ay napaka-anti-social at nagkakaroon ng banayad na anyo ng psychopathic tendencies. Ginagamit niya ito bilang isang mekanismo ng pagtatanggol na lumayo sa mga tao kaya sinubukan siya ni Ana na pasayahin siya ngunit napansin niya kaagad ang magazine na kinaroroonan niya subalit sinubukan ni Kyotaro na kunin ito bago niya ito magawa dahilan upang mapunta sila sa posisyong ito ng ilang segundo. Ang pintig ng kanilang puso ay parang tambol ni Tony ngunit humingi ng tawad si Ana. Tinitingnan ang lahat ng gamit niya bago umalis gayunpaman. Kumuha siya ng ilang material na pang-blackmail mula sa kanyang yearbook na nangako sa kanya na malapit na niyang ipakita sa kanya ang kanyang mga larawan sa yearbook na karaniwang isang imbitasyon para sa kanya na pumunta sa susunod na araw sa MC mula sa manga na binabasa niya. Sinabihan siyang itigil na ang pagiging manok at umamin na kay Ana pagdating niya sa paaralan tinakat siya ni Ana bago sumunod sa kanya at hiniling na isuot niya ang madaling araw na keychain na binili niya kaya magkaparehas silang mag-asawa sa likod ng gusali ng paaralan. Tinali ni Ana ang keychain sa butones ng kanyang leeg at sa sandaling ito pagkatapos ng lahat ng nangyari sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Kyotaro na sabihin sa kanya kung ano ang tunay na nararamdaman niya. Sinabi niya sa kanya kung gaano siya kalungkot na ayaw niyang pumasok sa paaralan na iniiwasan ang lahat ng uri ng pakikipag-ugnayan sa lipunan ngunit ngayon pagkatapos na makilala niya siya. Pakiramdam niya ay talagang may enjoy niya ang school sa bawat masasayang alaala na ginawa niya kasama siya nitong mga nakaraang buwan na nagbago sa kanya para sa mas mahusay lahat ng dahil sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Ana na pinili niya na maging mas mahusay kaya dapat lamang niyang pasalamatan ang kanyang sarili sa paggawa nito. Sa kanyang huling sa wakas ay iniwan ni Kyotaro ang
Maskara at niyakap ang mga panganib sa kanyang puso na umiibig sa 6 na talampakan na Diyosa na hinding-hindi hahatakin ninyong lahat ng mga malungkot na birhen sa buong buhay ninyo pagkatapos ng isang kaganapan sa taglamig na pahinga ay bumalik si Kyotaro sa paaralan kung saan siya muli natagpuan ang kanyang sarili na napapaligiran ng parehong walang ama na grupo ng mga batang babae na interesado sa kanyang putol na braso na nagbubuntong hininga sa kanyang kahabag-habag na buhay. Tiniis ni Kyotaro ang kalokohang ito hanggang sa siya ay tinawag ng maa na may hitsura ng pag-aalala. Ang kanyang guro ay nakikiramay kay Kyotaruro na nagsasabi na ito ay talagang nakakapagod para sa saktan niya ang braso na ginagamit niya para matalo ang kanyang karnesino. Bukang sabihin ni Kyotaruro sa kanyang magtuturo na huwag mag-alala habang ang kanyang asawa ay lumapit upang tulungan ang isang mani. Ngunit bago niya masuwayin ang lalaki ay iminumungkahi niya na humingi ng tulong kay Ana na nahuli ng hindi nakabantay si Oro ay tinanggihan na mayroon siya anumang matalik na relasyon kay Ana na kung saan maginhawang marinig niya ngayon ay nabalisa sa string ng mga kasinungalingan ni Kyotaro. Binigyan siya ni Ana ng mabahong mata at lumalayo na sinusumpa ang sarili. Naisip ni Kyotaro na hindi siya makapaniwalang nakipagkamay siya sa isang matangkad na body noong kakalapit pa lang nila sa mga taglamig. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Kyotaro na lahat ng mahawakan niya ay nagiging tae kaya napayuko siya sa kanyang mga balikat sa kalungkutan hanggang sa dumating si Shu at ibigay sa kanya ang isang kopya ng kanyang mga tala. Pagkatapos ibunyag na pinagkakatiwalaan siya ni Ana na ihatid ang kanyang mga tala sa kanya nang malakas na magtaka kung isang araw si Ana magtitiwala sa kanya ng sapat upang ilagay ang kanyang mga binti sa kanyang mga balikat. Pagkatapos bigyan siya ng isang nakamamatay na tingin na sinubukan ni Kyotaro na iligtas ang kanyang pagkakaibigan kay Ana sa pamamagitan ng pagtatangkang humingi ng tawad. Sinabi niya kay Ana na hindi niya sinasadya na mag-fumble ng ganoon at humingi ng paumanhin para sa pagpapanatili ng kanilang pagkakaibigan. Isang lihim na nakangiting malawak na niyakap ni Ana si Kyotaro at sinabi sa kanya na gagantimpalaan niya ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagpayag sa kanya na hawakan ang kanyang mga paa sa kanyang mga issue. Nalutas ni Ana at nagpasya si Kyotaro na umuwi ng magkasama sa paraang ipinakita ni Kyotaro kay Ana na lubos niyang pinagkakatiwalaan ang kanyang buhay. At hulihan sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na alagaan siya sa kabila ng kanyang unang discomfort na hinahayaan ni Kyotaro na maging mommy niya si Ana sa paaralan. Pagkaraan ng ilang araw ay nahanap ni Kyotaro si Shu at ang kanyang grupo ng scallywags na naglabas ng isang G's magazine kung saan natuklasan nila ang larawan ni Ana sa loob nito bilang ang mga lalaki express ang kanilang pagkalito sa kung ano ang ginagawa niya sa murang kopya ng Playboy. Kyotaro na ito ay nagpapatunay para sa karakter ni Ana sa pamamagitan ng matatag na pagsasabi na si Ana ay isang versatile model na ginagawa kung ano ang sinabi sa kanya ng kanyang manager na isa sa mga mukhang kapas-palad na lalaki. Pagkatapos ay nagsalita at sinabi kay Kyotaro na siya ay nagseset kanyang sarili para sa habang buhay na paghawak ng cock at maaari na rin niyang bilhin ang cock share ngayon bago mawalan ng kontrol ang mga presyo na ngayon ay nakaramdam ng kahihiyan at nawalan ng mga salita. Si Kyotaro ay hindi sinasadyang kinagat ang kanyang dila sa pag-uusap na naglalaro pa rin sa kanyang ulo. Dapat harapin si Ana tungkol sa kanyang trabaho habang naglalakad sila pauwi bago niya magawa kaya kinaladkad siya ni Ana sa convenience store kung saan ipinakita niya kay Kyotaro ang kanyang mga larawang itinampok sa G's magazine. Ngunit kapag hindi nakatanggap ng magandang tugon si Ana ay sinubukan niyang iwaksi ang paksang nag-uudyok si Kyotaro para tiyakin sa kanya na maganda ang hitsura niya at malamang naiiwan niya ang magazine na nakadikit. Kapag natapos na niyang titigan ang mga larawan nito na gumaan ang pakiramdam at nasiyahan si Ana na ginagantimpalaan ng Kyotaro sa pamamagitan ng pagbili ng magazine para sa kanya. At sinabihan siyang umalis sa gabi. Sa susunod na araw sa cooking class lumapit si Ana sa mesa ni Kyotaruro at Hera at tinanong kung ano ang kanyang matabang asno kay H. Pagkatapos ay nahihiyang ibinunyag na sa panahon ng winter break ay nagplano siyang mag-squat sa mukha ni Kazep. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang kanyang mga sideburns at nakakuha ng napakalaking ladywood na wala na siya. Hindi natupad ang kanyang mga plano na nakikiramay sa kanyang sitwasyon. Nagpahayag si Ana ng kanyang pakikiramay sa ibang pagkakataon. Dumating si Kazaki at tinanong si Hara kung kumain na ba siya. She changed huffing over at his comment or gobbles the dessert and told Kazaki that if he don't want her to slim down then he should never grow his sideburns. The following day Ana ARS at school.
Looking frantic and telling her friends how she can find her donkey chain makalipas ang ilang oras na hanap ni Kyotaro sina Haru at Kazaki na naghahanap ng nawawalang keychain nang ipaalam ni Hor kay Kyotaro kung paano nabalisa si Ana sa bagay na narinig kung paano nasasaktan si Ana. Mahina para sa keychain habang naghahanap si Kyotaro ay nakatagpo ng umiiyak na si Ana na nagsabing hindi niya mahahanap ang keychain kahit saan. Buti na lang nagustuhan ng Diyos ng plot ang mag-asawa nang makita ni Kyotaro ang keychain na nakalawit sa isang sanga ng puno nang mapagtantong nilalamig si Kyotaro. Inaanyayahan siya ni Ana sa kanyang apartment nang makita kung paanong walang tao sa bahay si Kyotaro ay nagtataka tungkol sa kanyang mga magulang at ipinakita ng batang babae na sila ay hustlers by nature kaya't hinahabol nila ang bag at nalaman na sila ay ganap na nag-iisa. Araw kung kailan sa wakas ay masakop ni Ana ang South Pole gayunpaman ito rin ay nagiging sanhi ng pagkabigla ng batang si Kyotaro dahil ayaw niyang malaman ni Ana na nagsisinungaling siya mga pulgada mula sa kanyang taas na pupunta sa ibang lugar sa kabila ng kanyang mga pag-aalala ay pumasok si Kyotaro sa banyo ni Ana upang magpasariwa. Kung saan sinimulan niyang isipin si Ana at ang kanyang kaarawan sa lalong madaling panahon na ayaw hamihip ng sarili niyang trumpeta o kung anuman ang ibig sabihin ay lumabas si Kyotaro sa shower. At napagtanto na iniwan siya ni Ana ng ilang sariwang damit ngunit nang mapansin niyang nawawala ang kanyang salawal ay nagpa siya si Kyotaro na mapuno. Si Komando habang kinakabahan siyang humakbang papunta sa damuhan na inatake siya ng aso ni Ana na sinubukang hilahin pababa ang kanyang pantalon kasama si Ana na nakatayo sa kanyang harapan ay lumaban ng husto si Kyotaro para protektahan ang kanyang dignidad sa kabutihang palad ay tinulungan siya ni Ana sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang aso na makipaglaro sa ibang buto habang ito ang isa ay sa kanya pagkatapos ay inanyayahan ni Ana si Kyotaro na kumain kasama niya ngunit ipinahayag ng bata na inilalaan niya ang kanyang gana para sa kanyang cake na tinatanggap ang desisyon ni Kyotaro. Application pagkatapos na makilala ang batang si Ana Kyotaro ay napansin ng isang piano at nagtanong sa kanya tungkol dito sa pansamantalang paghinto ibinunyag ni Ana na nagkaroon siya ng pagkakataon na subukan ng maraming aktibidad tulad ng swimming kendo pet ngunit palagi siyang humihinto bilang ang tanging bagay na siya magaling siyang ibuka ang kanyang mga binti upang makuha ang pasang iyon na hilaw na hinahayaan ng Kyotaro si Ana na magbulalas habang sinasabi niya sa kanya kung paano siya natatakot na mabaigo ang lahat sa paligid niya nang mapansin ang sakit ni Ana. Mabilis na niyakap siya ni Kyotaro sa isang yakap at pagkatapos ay tiniyak kay Ana na gagawin niya. Hindi kailanman galit sa kanya na naging dahilan upang si Ana ay magsbi ng mas mahirap kaysa sa dati pagkatapos napakalmayan si Ana nag-scroll sa kanyang mga abiso at napagtanto na ang kanyang ina ay malapit nang bumalik mula sa trabaho kaya nagdulot ito sa kanila ng pagkataranta. Dahil si Ana ay hindi kailanman nag-imbita ng isang batang lalaki na hindi gustong malaman ng kanyang mga magulang na siya ay nabusog na parang pinakinang na mga donut. Mabilis na itinulak ni Ana si Kyotaro sa kanyang silid ng mag-isa. Pinagmamasdan niya ang silid ni Ana at iniisip kung dapat niyang ilabas ang kanyang pantalon na ahas sa mga inosenteng plushies ni Ana ngunit bago niya maisakatuparan ang kanyang mga baliw na pantasya ay pumasok si Ana sa silid at lumundag sa ibabaw ng Kyotaro. Sinabi niya kay Kyotaro na oras na para ipakita ang mga dagdag na pulgadang iyon gayunpaman bago sila makababa at ang maruming huro ay nagpas siyang umuwi ng gabing iyon dahil nagsimula na ang Nobyembre sa sandaling maaliwalas ang baybayin lumabas si Kyotaro sa apartment para lang matisod ang isang titan na takot na takot. Ang batang lalaki habang iniisip niya kung malalamon ba siya ni Einer dito pagkatapos natitigan ang Hulk ng isang lalaki sa isang magandang segundong Kyotaro bolt sa labas ng pinto kinabukasan. Naisip ni Kyotaro ang mga pangyayaring nangyari sa pagitan nila ni Ana nang makuha niya. Binisita ng kanyang panloob na kamalayan ang 6 na talampakan aura. Sinubukan ni Chad na kumbinsihin si Kyotaro na sinusubukan siya ni Ana na anyayahan siya sa kanyang lihim na kamara ngunit tinanggihan iyon ni Kyotaro at sinabing si Ana lamang ang season bilang isang kaibigan na may hitsura ng disgusto. Sinabi ni Chad Kyotaro kay Kyotaro na kung siya ay keeps this shit up they are never going to get laid. Sayang in self-disappointment Kyotaro heads to school and try to avoid Ana who fast noticed that Kyotaro is acting like a typical F-boy who ejaculates and evacuates which makes her wonder kung nahihiya siya dahil wala siyang mga pamantayan. Nag-text si Ana kay Kyotaro na okay lang na itago ang kanilang relasyon sa publiko sa kabila ng pagnanais na tumakbo kay Ana at ay waterboard ang kanyang napakalaking babae na manina. Si Kyotaro ay pinipigilan na gawin ito hanggang sa ang conviction na ito sa wakas ay waiver na ngayon ay nakaupo kasama si Ana Kyotaro.
Kung paano nagbabago ang boses nito ay nasa sabik si Ana na nagsabi kay Kyotaro na sa sandaling matamaan siya ng puberty truck sa wakas ay maaari na siyang maging tiyan ng kanyang mga pangarap. Pagkatapos sabihin na hinaplos ni Ana ang kanyang braso at sinabi kay Kyotaro na kapag sapat na ang kanyang boses ay gusto niyang isuot niya ito. Isang maid outfit at meow na parang kuting para sa kanya na may Valentine's Day sa kanto. Sinabi ni Moko kay Ana na maaari niya itong tulungang gumawa ng ilang mga tsokolate para sa okasyon na nasa sabik sa ideya at sinabihan si Kyotaro na sumama sa kanila dahil ang isang twin tulad niya ay maaaring gumamit ng ilang mga klase sa pagluluto gayunpaman pagdating niya sa harap ng kanyang gusali at mahanap ang mga kaibigan ni Ana ay iniisip niya kung talagang iniimbitahan siya na. Nakakaramdam ng imo at ang walang kwentang tsura ay lumayo at pinahirapan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip kung talagang inimbitahan siya ni Ana o hindi sa kabutihang palad ay dumating. Si Moko sa oras at hilahin si Kyotaro kasama niya. Ngunit bago pumasok sa apartment ni Ana ay binalaan ni Moko si Kyotaro na ang ina ni Ana ay napupuot sa hindi nakaligong mga imos na nakipagsiksikan sa Nirvana pagdating nila ang ina ni Ana ay tumingin kay Kyotaro nang may pagkasuklam at nagtataka kung bakit ang isang pipsqueak na tulad niya ay nasa buhay ng kanyang anak na babae bago pa man lang magalit si Kyotaro sa lahat ng ipinakilala ni Moko kay Kyotaro as her by prompting the mother's Ana to breathe in relief. Of course Ana on the other hand internally burned with anger as she see Moko getting closer to her boy toy. Once Ana leaves the room to blow some steam, Moko asked the girls in the twink what Ana likes bilang merienda. Bago masabi ni Kyotaro ang kanyang baby yogurt ay pinalo niya siya at ipinahayag na gusto ni Ana ang kanyang pandinig. Chihiro ay walang idinagdag na mahalaga. Sa simula ay muli niyang pinaalalahanan ni Mocho ang kanyang sarili na hindi siya maaaring makulong dahil siya ay masyadong tuwid upang maging asawa ng isang tao sa bilangguan samantala ang pagiging itinalagang dishwasher na si Kyotaro ay nagpapatuloy sa tahimik na paglilinis ng mga pinggan ng si Ana Towers sa kanya at nagtanong kung siya ay nagsasaya. Ang kanyang nuba Kyotaro ay nagsabi kay Ana na magpahinga na halatang lalong nagagalit sa kanya na nagudyok sa kanya na scurry sa banyo sa loob na binisita siya ni Alphao na nagsasabi sa kanyang talunan na asno na kung sa pamamagitan ng ilang paypang kapalaran ay nagawa niyang makipag-date sa isang masamang tulad ni Ana pagkatapos ay kakailanganin niya ito ang pagpapala ng mga magulang na nakakilala lamang sa kanya bilang baes. Kyotaro ni Moko ay napagtanto na ang pagbabawal sa isang babae ay hindi kasing dali ng pagpapalabas nila sa Netflix pagkatapos magkaroon ng lakas ng loob. Nagpa siya si Kyotaro na sabihin sa ina ni Ana ang buong katotohanan at dahil doon ay tumakas siya sa labas ng pinto na ngayon ay nakaupo sa labas ng apartment ni Ana. Sinisikap ni Kyotaro na pakalmayan ang kanyang tumibok na puso sa pamamagitan ng pagtitiyak sa kanyang sarili na tama ang kanyang desisyon nang biglang bumukas ang pinto at sinabi ng ina ni Ana kay Kyotaro na nakilala niya ang kanyang ina at alam pa niya kung paano ang kanyang anak na babae ay nasa kanyang mga bola. Ang kanyang pataka pagkatapos ayusin ang mga bagay-bagay kasama si San Kyotaro ay bumalik ngunit sa pagkakataong ito ay nakahanap siya ng isang higanti at napagtanto na ang lalaki ay walang iba kundi ang tatay ni Ana na natatakot sa kanyang ama na sumisigaw ang kanyang payat na puwitan na sinubukan ni Kyotaro na iwasan siya ngunit inanyayahan siya ni Yuki na maglaro ng ilang Fortnite pawis na. Pawis si Kyotaro nag-iisip kung ito na ba ang katapusan kapag dumating si San at siniguro sa kanya na gusto lang ni Yuki na makipagkaibigan sa kanya kapag umalis si San. Dumating si Moko para magpa-check up sa Kyotaro para lang magkaroon ng crush sa ama ng kanyang kaibigan na makita si Yuki na wala ang F-boy. Hairstyle na pagtanto ni Mocho na oras na para maging isang homework kapag oras na para umuwi na pagdesisyonan ni Kyotaro na maglakad kasama sina Serena at Moko na nagtataka kung si Katuro ang gumawa ng maruming tango kay Ana noong nasa apartment ni Ana siya noong huling pagkakataon ay mabilis na sumigaw si Kyotaro na mayroon pa rin siya. Buo ang kanyang cherry na naging dahilan ng paglayo ng mga babae sa napag-usapan pagkarating sa bahay. Nagagalak ang kapatid ni Kyotaro nang malaman niyang sa wakas ay may laro na ang kanyang baby brother at ngayon ay nakikipag-hangout kasama ang mga hot chicks. Hindi pinapansin ng kanyang kapatid na babae na si Kyotaro ay pumasok sa kanyang silid at nalaman mula kay Ana na ang kanyang buong pamilya ay may gusto sa kanya habang ang tingin nila sa kanya bilang kanyang gay matalik na kaibigan na nakakaramdam ng pagkadismaya ay naglalabas si Kyotaro kay Kana na nagsasabi kung paano niya gustong mabawi si Ana at gawin siyang kanya sa pagdating ng araw ng mga puso. Naglalakad-lakad si Ana sa pasilyo ng kanyang paaralan at nilapitan siya ng dalawang batang babae na gustong maggupit sa kanya matapos tanggihan ang mga fugo na iyon.
Binati ni Ana si Chihiro at nilagpasan si Kyotaro na nakatayo roon na parang dagdag sa kanyang buhay na kaganapan pagkatapos ng mga klase. Laro kay Kyotaro at hinahayaan siyang manalo na binigay niya sa kanya ang lahat ng tsokolate na nakuha niya mula sa kanyang mga sim na natulala sa kanyang inaasal. Si Kyotaro nagtataka kung ang pagbibigay ni Ana ng kanyang mga merienda ay nangangahulugan na makapasok siya sa kanyang likod na gate nang biglang hinayla si Kyotaro ni Ana na nagsabi para pagmasdan. Si Haru na nakikipagpalitan ng tsokolate sa Kazaki na nakikita ang dalawang lovebirds. Bumulong si Ana kung gaano siya nagseselos na ikinalito ni Kyo na nagsabi kay Ana na dahil si Haru at Kazaki ay nagde-date ay hindi na ito bago sa kanila dahil hindi pa rin maintindihan ni Kyotaro ang masalimuot na puso ng isang babae. Muling bumantong hininga si Ana at sinabihan siyang iuwi na lang siya habang nakaupo kasama niya sa kanyang bisikleta. Sinabi ni Ana kay Kupo na siya ay tunay na masaya ngayon kaya't ayaw nang matapos ang sandaling ito ay humiling si Ana kay Kyotaro na dalhin siya sa tindahan ng merienda paano ngunit kapag nahanap na ng dalawa ang tindahan na natatakpan ng dekorasyon ng mga puso ay nagsimula silang mamula nang hindi mapigilan matapos mapagtanto kung gaano sila kakunot noong kumilos si Ana ay kumilos kay Koto sa pamamagitan nang paglapit sa kanyang mga labi nang maisip ni Kyotaro na malapit na siyang maging isang napakaswerteng lalaki. Tumalbog si Ana at sinabi kay Kyotaro na siya ay papunta sa kanyang crib ngayon. Starstruck saglit na hinabol ni Kyotaro si Ana at binigay sa kanya ang mga tsokolate kasama ng Kyotaro bolts na iyon. Pauwi at pinahihirapan ang sarili sa pag-iisip kung tama ba ang ginawa niya dahil sa sumunod na gabi si Kyotaro ay binisita ni Ana na nagsimula. Kaya't na hindi mapigil na nalilito sa kanyang walang kwentang tsokolate nagtanong sa kanya kung bakit siya ay tila isang malalim na apologist nang mapagtantong siya ay parang isang schizophrenic. Huminahon si Ana at binigay kay Kyotaro ang kanyang handmade na tsokolate. Sinubukan niyang sabihin ang isang bagay na makabuluhan ngunit nauwi sa pagkagulo at nagsimulang umiyak na nagudyok. Kyotaro para yakapin siya pauwi. Napagtanto ni Kyotaro na marahil ay ganoon din ang nararamdaman ni Ana sa kanya kinabukasan sa paaralan. Pinag-uusapan ng mga lalaki kung ano ang dapat nilang gawin para sa White Day nang sinubukan ng isa sa mga side character na balewalain ang okasyon sa pagsasabing sila. Mayroon pa ring oras para doon ngunit dahil gusto ni Kyotaro na suyuin si Ana ay mahigpit niyang sinabi sa mga kabataan na isang buwan na lang ang White Day na sumasang-ayon kay Kyotaro. Sinabi ni siya na dahil binigyan siya ni Moko ng mga tsokolate dapat niyang ibalik ang pabor na hindi niya namamalayan ay nakikita lang siya ni Mocho bilang isang alkansya kaya malakas niyang ibinalita na gusto niya ng mga mamahaling AirPod. Gayunpaman dahil pipi si Shu na hindi nababasa ang mga senyales ay nagpasya siyang bigyan si Moko ng handmade Larry. Tinawagan niya si Shu sa kanyang kalokohan at sinabing dapat siyang makakuha ng tamang regalo para sa minsan na pagtanto ng kanyang ginang na may nagbigay ng Kyotaro o chocolates. Nagtataka siya kung bakit may maglalaan ng oras sa isang batang tulad ni Kyotaro na halatang pinili ang kanyang personalidad mula sa Tumblr o Wattpad na gustong malaman pa ang tungkol kay Kyotaro. Tinanong siya ni Kyotaro kung bakit siya nag-aalala tungkol sa pagkuha para kay Moko dahil halatang hindi niya gusto ang pagiging DH nito na may mga prinsipyo. Sa totoo lang, inihayag niya na gusto niya ang mga batang babae na tulad niya sa paraang ito ay maaari niyang manipulahin ang mga ito upang gawin ang maliikot na kalokohan sa kanya. Nakilala na ng mga lalaki si Nanjo na isang creep at sinabi niya na naman na kumuha siya ng cucumber na nagva-vibrate para sa girlfriend niya at okay na yun at dahil narinig yun ni Kyotaro ay tinanong niya siya kung ang isip niya ba ay puno lamang ng masasamang ideya na napansin ang masungit na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga lalaki. Nagpasya si Shu na lumipad nang kumaway si Ana kay Kyotaro mula sa bintana. Sasalubungin na sana ni Nanjo si Ana nang harangin siya ni Kyotaro at ipinakita sa DH na siya ang tatapusin ang matangkad na katawan habang magkasama silang naglalakad pauwi na si Ana Ruffles sa kanyang likuran at ipinakita ang isang bungkos ng basura na nakalatag lang sa loob ng kanyang bag nang makita ang gilid ng bag ni Ana na pagtanto ni Kyotaro na ang kanyang body ay isang certified freak at pagkatapos ay nagsiwalat si Ana ng tiket sa pelikula at sinabi kay Kyotaro kung paano plano niyang pumunta sa sinehan na hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Tumango lang si Kyotaro sa dalawa na nagpatuloy sa paglalakad ng pilit na pinasuot ni Ana ang kanyang sweater matapos siyang purihin. Naghukay si Ana sa bulsa at naglabas ng dagdag na tiket nang hindi iniisip na ibinigay niya ito kay Kyotaro ngunit dahil si Kyotaro ay tulad ng isang lalaking may tinidor sa mundo ng sabaw hindi niya
Naiintindihan kung ano ang ipinahihiwatig ni Ana sa kabutihang palad na si Chad Kyotaro ay may katinoan na nagtulak kay Kyotaro na tanungin si Ana kung gusto niyang manood ng pelikula kasama niya. Ang nakangiting sabi ni Ana na nagdudulot sa amin hanggang sa kasalukuyan ay naglalakad ang mag-asawa patungo sa teatro nang magpasya si Ana na bumili ng merienda na ikinagulat nila na ang nagbebenta ng merienda ay walang iba kundi si Kon nang makita ang kanyang maliit na kapatid na kasama si Ana ay hindi humingi ng tawad sa kanya at sinabing hindi siya pamilyar sa kanyang game though. Being hailed as a wrestler, Kyotaro tried to tell Ko that he's just watching a movie with a friend. Of course hindi naniniwala si Kana sa kapatid niya so she told Ana and Kyotaro to sit in the back row. Para magkaroon sila ng Netflix at Chill Pro Max. Gustong kumalma sinabi ni Ana na sasabihin niya si D dahilan para mapaharap si Kyotaro sa isip habang inihahain sila ni Kana ng isang menu sinabi niya kay Kyotaro na hindi niya ito papayagan at malapit na siyang malagay sa isang Raian Prince na may kasamang maraming reserbang langis si Kyotaro sa wakas ay naiinis at sinabihan si Kon na kung hindi siya titigil sa pagharang sa kanya ng titi. Sisiguraduhin niyang hindi siya makakakuha ng sapat na oras sa screen na humihigop sa inis si Ko ay lumayo ngunit kapag nawala siya ay ipinahayag ni Kyotaro ang kanyang paghanga sa pagkakaroon ng isang masipag na kapatid na gustong makarinig ng mga katulad na salita para sa kanyang sarili. Sinabihan ni Ana si Kyotaro na puntahan siya sa trabaho. Nagulat ito kay Koto na nag-iisip kung kailangan niyang makitang maitim si Ana ng 5 lalaki na nakakaramdam ng takot. Sinabi niya kay Ana na siya at ang kanyang upuan ay magiging lamang sa paraan ngunit tiniyak ni Ana sa kanya na ang shoot ay PG-13 na humihinga ng maluwag. Sinabi ni Kyotaro kay Ana na pupunta siya roon dahilan upang siya ay magsaya sa pananabik matapos mapuno ang kanilang mga tiyan. Teatro habang magkasamang nakaupo sinabi ni Kyotaro kay Ana na tiningnan niya ang mga detalye ng pelikulang itatampok niya sa pagdama sa pangangalaga ni Kura. Ngumiti si Ana at sinabi sa kanya na pupunta siya sa Hiroshima para kunan ng pelikula ang pelikula nang marinig niya na kinakabahang iniisip kung paano malapit ng tamaan si Hiroshima ng isa pang bomba sa lalong madaling panahon bago magsimula ang pelikula. Narinig ni Kyotaro si Ana na tuwang-tuwa na nag-uusap tungkol sa kung paano siya sabik na maging isang bida sa pelikula kaya naiisip niya kung paanong ilang taon na ang nakalilipas ay nanood siya ng isang pelikula dahil lang na itinampok si Ana bilang isang side character sa sandaling iyon ay isang kakaibang realisasyon ang bumungad kay Kyotaro nang makita niya ang kanyang sarili na gustong malaman ng higit pa. Tungkol kay Ana kinabukasan ay pumunta si Kyotaro sa lugar ng trabaho ni Ana ngunit nang makita niya itong lahat ay nagpapasalamat siya sa Panginoon sa ginawa niyang mababang pamantayan dahil bakit? Kung hindi, ang isang masamang leader ay nakikipag-hangout kasama ang isang nerbyoso kong Panginoon na tulad niya. Gayunpaman, nakikita rin nito kung gaano kaiba ang pakiramdam nila ngayon. Si Totoro ay tumakbo palayo sa eksena na nagudyok kay Ana na habulin siya hanggang sa isang liblib na lugar. Mabilis na napagtanto ni Ana kung ano ang bumabagabag sa kanya. Kaya sa pag-asang masigurado sa kanya, sinabi ni Ana kay Kyotaro na dahil sa kanya ay gusto niyang ipilit ang sarili at magtrabaho ng mas mahirap kaysa dati. Habang naririnig ni Kyotaro ang pag-amin ni Ana naisip niya kung paano siya isang ordinaryong babae na hinding-hindi niya mararamdaman ng ganoon kalakas para sa kanya. Sa isip niya ay hinailan niya si Ana pabalik sa trabaho kung saan sinalubong sila ng manager ni Ana na sinusubukang aire Kyotaro ngunit pinigilan siya ni Ana na nagsasabi na ang asno ni Kyotaro ay pag-aari lamang. Pagkatapos ng photoshoot sinabi ni Kyotaro kay Ana na habang nagtatrabaho siya ay lihim siyang kumuha ng isang larawan niya na may masayang ngiti. Sinabi ni Ana kay Kyotaro na magpapatuloy siyang magsisikap na walang anumang cool na maidaragdag sa palabas na sinabi ni Kyotaro na dapat siyang magbigay ng patas na talumpati. Binalaan din niya si Kyotaro na huwag ilabas ang kanyang emen sa kanyang mga kapantay sa graduation araw dahil hindi mabait si Prison sa mga kambal na katulad niya. Noong una ay pilit tinatanggi ni Kyotaro ngunit hinimok siya ng mga babae na magsagawa ng talumpati na nagsasabi na siya ang may pangalawang pinakamahusay na grado sa klase. Syempre tulad ng laging sumingit si Mocho at sinabing si Koto ay wala. Espesyal dahil nakakuha din siya ng pangalawang pinakamataas na grado. Nang marinig ang Kyotaro na ito ay pinaalalahanan ng mabait si Moko na siya ay nakakuha ng pangalawa mula sa ibaba na halos pataas. Ang oras ng kanyang screen hinihimok ng asawa si Kyotaro na gampanan ang tungkulin gayunpaman hindi siya sigurado sa dapat niyang gawin. Lumingon si Kyotaro kay Ana na nagbibigay isang nakakapagpalakas ng ngiti na may pirmang si Kyotaro at sinabi kay Ma na siya ang magsisilbing kapalit hanggang sa mag-ensayo. Kinabukasan ay tumungo si
Kyotaro sa entablado upang magbigay ng talumpati ngunit nang makita niya ang buong katawan ng mag-aaral ay nabigla siya at nagpupumilit sa kanyang pagsasalita big time samantala habang naririnig ni Ana ang bulong ni Crow out the speech nanginginig para sa mahal na buhay iniisip niya kung gaano kaganda ang tunog ni Kyotaro na nakakulong sa kanyang basement kapag natapos na ang rehearsals ay kinaladkad ni Ana si Kyotaro papunta sa supper room kung saan sa halip na molestiyahin siya ay sinabi niya kay Kyotaro na sila ay magsasanay para sa talumpati pagkatapos tumulong. Nagsalita si Kyotaro nang walang laman nagreklamo si Ana tungkol sa kung paano hindi niya sinabi sa kanya na siya ay pumangalawa sa klase na nais na lalo pang mapabilib. Sinabi ni Ana Kyotaro na para sa kanya ang mga marka ay isang numero lamang na may nerdy dahilan na buong epekto sinabi ni Ana kay Kyotaro na gusto niyang makita siyang sumikat nang biglang may narinig silang papalapit sa supplies room na mabilis na nagtatago sina Totero at Ana dito may isang batang babae na nagtapat ng nararamdaman kay Nanjo na tinalikuran siya sa pagsasabing babae lang. Siya na makakapigil sa kanya at na-realize ni Nanjo na si Ana ang pinag-uusapan at nang makumpirma niya ang kanyang mga hinala ay tumakas ang dalaga pagkatapos sabihin kay Nanjo na mag-enjoy sa pagkuha ng kanyang mga bola sa pansamantala ay iniisip ni Kyotaro kung pipiliin siya ni Ana kaysa kay Nanjo na araw-araw at hindi isang wanker na tulad niya ito ang nagunjok sa kanya. Kay Mana at sa wakas ay sinabi niya kay Ana na gagawin niya ang palom na talumpati para sa kanya gayunpaman pagkadating sa bahay ay nag-aalinlangan si Kura at nakita niya ang kanyang sarili na nagkakaroon ng post-nut clarity na wala pang baliw sa kabila ng kanyang pangamba nagpa siya si Kyotaro na ituloy ang kanyang desisyon kaya siya hiniling sa kanyang ina na panoorin siya habang siya ay nagsasanay. Hiniling din niya sa kanya na bigyan siya ng pera upang makakuha siya ng isang magarbong hairstyle para sa palm pagkatapos magpagupit na pagtanto ni Kyotaro na siya ay mukhang napaka-rizzler ngunit nang magising siya kinabukasan ay nagtataka si Kyotaro bakit ang kanyang buhok ay mukhang mas masahol kaysa bago dumating sa paaralan ang mga batang babae ay nagtitipon sa kanyang paligid sa tanda ng upang matulungan si Kyotaro na malampasan ang fashion fiasco na ito pagkatapos humiram ng ilang gel mula kay Shu sinubukan ng mga babae ang iba't ibang mga hairstyles kay Kyotaro hanggang sa sinabihan sila ni Ana na umatras mula sa kanyang lalaki na sumunod sa utos ng reyna. Umalis ang mga babae at sa wakas ay muli na lang sina Ana at Kyotaro sa intimate moment na sinabi ni Ana sa Kyotaro na maaaring magkaiba sila ng section sa susunod na semestre na nangangahulugan na hindi mo na siya mapapabangon sa oras ng tanghalian na marinig ang Kyotaro na ito. Sinisiguro siyang manatiling positibo nang biglang dumating si Ma at sinabi sa kanila na oras na para simulan ang farewell party habang kumpiyansa si Kyotaro na lumabas ng klase na handang magbigay ng talumpati na pagtanto niyang mali ang script na dinala niya sa takot na tinawag niya si Ka para dalhin ang script sa lalong madaling panahon hanggat maaari ngunit dahil si Ka ay hindi si Clark Kent. Naglalaan siya ng oras pagdating sa Kyotaro School na naiwan na walang pagpipilian. Nagpa siya si Kyotaro na patunayan ang kanyang sarili na hindi na siya isang edgelord sa mga anino at umakyat sa entablado para gawin ang farewell address ng walang anumang script. Matapos ang isang taos-pusong pananalita ay nawalan ng malay si Kyotaro dahil sa lahat ng kaba at sa pagbabalik ng kanyang kamalayan nadatnan ni Kyotaro si Ana na naghihintay sa kanya sa infirmary. Nang makita siya, sinabi ni Kyotaro kay Ana na mas masarap magkaroon ng chill system sa halip na nervous system sa kasamaang palad ang kanilang pag-uusap na putol ang pagdating ni Nano na nagsabi kay Ana na gusto niya itong kausapin ng pribado sa sandaling sinunod ni Ana si Nanjo ang bata ay umamin na may nararamdaman para sa kanya subalit agad siyang binaril ng ihayag ni Ana na may nararamdaman siya para sa iba alam niyang si Kyotaro Nanjo ang lumiliko. Malayo sa pamamagitan ng pagsasabi kay Ana na pinapahamak na lang niya ang kanyang buong henerasyon sa hinaharap sa pamamagitan ng pagpili ng isang pipsqueak sa isang chad na tulad niya samantala. Narinig ni Kyotaro ang lahat at napagtanto na gusto siya ni Ana sa paaralan ay iniiwasan ni Kyotaro si Ana na parang may nakamamatay na STD na iniisip niya kung paano kahit na alam niyang gusto ni Ana na magkaroon ng kanyang mga anak. Kailangan niyang mag-ingat sa paligid niya ng higit pa kaysa dati. Mabilis siyang napabalik sa lupa nang tanungin ni Cairo si Ana kung pupunta siya sa karaoke kasama ang basketball team kapag nakumpirma ni Ana na kinakabahan si Kyotaro dahil hindi siya gusto niyang ang kanyang childhood sweetheart ay nakahubad na 5v1 nang hindi nag-iisip pa. Nagpasya siyang sundan si Ana at ang natitira sa isang coke bar hanggang sa matuklasan siya ng basketball team na nahihiya sa kanyang pag-uugali. Nagtago si Kyotaro sa susunod na coke room nang dumating si Ana.
To give him company, she asked Koto why he's here, and the boy admits that he didn't want her hanging out with the boys. Satisfied with the response, hinatak ni Ana si Kyotaro sa party kung saan napilitan siyang kumanta syempre pagkatapos ng coca party na Kyotaro. Sinabihan siya na huwag umalis sa kanyang trabaho para sa kanyang karera sa pag-awit. Mamaya sa paaralan, nilapitan ni Hor sina Ana at Kyotaro at inanyayahan sila sa isang araw ng kaibigan kasama si Kazaki. Nagulat sa biglaang imbitasyon. Tinanong ni Ana kung bakit sila iniimbitahan, kaya takot na takot ay nagpapakita na si Kazaki ay nasa isang mood for a freaky foursome, kaya kinabukasan sumakay si Kyotaro ng bus at napagtanto ni Haru na parehong sasakyan ang sinakyan nila. Sinabi ni Haru kay Kyotaro na maaari silang mamili ng magkasama para sa White Day. Agreed sa ideya na iniisip ni Kyotaro kung dapat ba niyang bigyan si Ana ng isang donut na puno ng kanyang puting sarsa. Sa paraang ito ay mabibigyan niya si Ana ng isang bagay na yari sa kamay na literal na nagpapasalamat na nag-ambala ni Haru ang kanyang malupit na paraan ng pag-iisip at ipinakita ang sombrero ni Cal na nagsasabi na maaari siyang bumili ng isa para kay Ana, nang biglang lumitaw si Ana na mukhang asar nang makita ang kanyang galit na napagtanto ni Hotero. Na-misinterpret ni Ana ang sitwasyon at hindi na natitipid ang kanyang mga bola. Ngayon, pagkaraan ng ilang sandali ay nakaupo ang grupo sa isang restaurant upang kumain ng ihayag ni Kazaki na inimbitahan niya si Ana para makakain si Haru sa gusto ng kanyang puso, subalit nang makita ni Kisaki si Hera na nagdadalawang isip ay sinubukan niya itong itulak kumain dahilan para manghimasok si Kyotaro. Sinabihan niya si Kazaki na marahil ay gusto ni Hero na magbago para sa ikabubuti at hindi niya ito dapat ipilit na tanggapin ang hindi niya gusto sa kanyang sarili. Na napagtanto na si Kyotaro ay tama, si Kazaki ay humingi ng tawad kay Haru, ngunit sinabi sa kanya na gusto lang niya kanyang malaman na gusto niya siya sa lahat ng anyo kasama ang Kazaki na iyon. Nagpapakita ng kanyang White Day get for Hero na nagkataon ay isang kulay na itinakda. Mamaya sa pag-amin ni Kazaki kay Kyotaro na tinulungan siya ni Ana na pumili ng regalo. Nang marinig ito, sinabi ni Kyo kay Kazaki na kung sakaling huminga siya the same mar as Anan again, ibebenta niya siya para sumikat kung saan niya gugugulin ang buhay niya sa pagtatrabaho bilang mababang sahod. Habang napagtanto ni Kizeteki ang nararamdaman ni Kyotaro para kay Ana, sinabi niya sa kanya na ang dalawa ay magiging isang magandang magkapareha na namumula sa komento na sinabi ni Kyotaro kay Kazaki para tanungin si H, na pagkatapos ay ibinunyag sa bigong tono na ilang beses na niya itong niyaya ngunit hindi siya sineseryoso ni Hairs. Nang bigla siyang hinawakan ni Haru si Kazaki at kinulong si Kyotaro na magpalipas ng oras kasama si Ana na kumukuha ng pahiwatig na si Kyotaro sa wakas ay tumayo at nagbigay isang cupcake at isang bracelet para sa White Day sa M-Day. Kyotaro, si Ana ay sinalubong ni siya na nagbabalak na iregalo kay Moko ang ilang cookies, subalit nang tanungin niya si siya kung may nararamdaman ba siya para kay Moko ay minura ni Shu sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na niregalo niya lamang ang Moko cookies dahil siya binigyan siya ng chocolates. Kumanta sa SH ang tigas ng ulo. Tinanong siya ni Huro kung paano niya planong ibigay ang cookies kay Moko. The boy then proudly reveals that he's casually going to toss the box of cookies inside Moko's locker, and then he can tell Moko how the cookies were from. Siya ay may lubos na pananalig na ganap na ihuhulog ni Moko ang kanyang panty para sa kanya. Pagkatapos nito ay sinunod niya ang kanyang plano, ngunit sa kasamaang palad ay nahulog ang mga cookies sa locker ni Moko na wala na ang sapatos. Nahuli siya ni Moko na naglalagay ng cookies sa locker ni Ana habang ang mga babae ay nakatingin sa kanya sa surprise na sinusubukan ni Kyotaro na ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit buti na lang at dumating siya at ginawa niyang maayos na sabihin kay Moko kung ano ang cookies para sa kanya. Mamaya samaan na ipaalam sa mga estudyante na malapit na sila aasenso sa matataas na klase na ayaw masira ni Maa. Ang kanyang kaibigan na si Circle Tio ay nagkunwaring nakikipag-away sa kanyang mga kaibigan, kaya naniwala si Maa na hindi sila kailanman magkaibigan. At kaya hindi sila inilalagay sa magkahiwalay na klase. Pagkatapos ng klase, tinawagan ni Ana si Kyotaro upang maglaro ilang basketball kasama siya. Gayunpaman, sa panahon ng laban, Kyo ends play sa kanyang mga bola sa halip na ang basketball. Sa dulo, Ana panalo ang round at bilang isang gantimpala siya ay nagtanong Kyotaro kung maaari niyang simulan ang pagtawag sa kanya sa kanyang nickname sa kasamaang palad. Bago siya makasagot, Ana dumating at sinabi sa kanya na umuwi mamaya. Sa araw na iyon, naisip ni Kyotaro si Ana na bumubulong sa kanyang palayaw sa oras ng masayang oras. Pagkatapos ay pumasok sa kanyang silid ang isang tiyan na may pakpak. Nang makita ang kanyang matigas na bato abs, Kyotaro ay nagtataka kung sino ang taong ito, kaya ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang labaydo ni Kura na nagpapakita na ito ay dahil
Sa kanya ang kanyang maliit na Johnson ay lumaki sa panahon ng kanyang edge session nakatanggap si Kyotaro ng text mula kay Ana kaya pinuntahan niya ito habang naglalakad sila pauwi. Nilusot siya ng ama ni Kyotaro at tinakat ang bizu mula sa kanya pagkatapos humingi ng tawad sinabi ng matanda kay Ana na ang kanilang pamilya ay nagdiriwang ng kaarawan ni Kyotaro na ikinagalit ni Ana na hindi alam ang kanyang kaarawan dahil alam niyang kakainin lang ni Ana ang kanyang buong birthday cake at ubiling imbitahan ni Kyotaro ang glutton sa kanyang bahay pagkatapos ng kaganapan sa kaarawan. Ang kanyang malabag na malabatan na isip ay nagsimulang magluto ng mga masasamang senaryo na gustong pakalmayan ang kanyang tumibok na puso sa dahilan ni Atero sa kanyang pipi na hindi niya posibleng iuntog si Ana sa kanyang lugar na may parehong pag-iisip pumunta siya upang kumuha ng isang baso ng tubig nang makita niyang gising si Ana. Nang mapansin siya, sinenyasan ni Ana si Kyotaro na umupo kasama niya. Ipinahayag niya na gagawa siya ng pelikula kung saan kailangan niyang gumanap bilang isang rebelding teen girl. Ang problema ay hindi siya kailanman nagrebelde sa kanyang mga magulang nang marinig ang Kyotaro na ito na sinabihan si Ana na kumuha ng inspirasyon mula sa kanya. Bilang sorpresa kay Ana habang tinanong niya si Kyotaro kung bakit siya magre-rebelde sa kanyang mga magulang gayong napakabait nila sa kanya. Araw-araw niyayakap niya ito sa isang nakakapanatag na yakap pagkatapos manatili sa ganoong posisyon ng magdamag na nag-uusap ang dalawa hanggang sa makatulog si Ana. Kinaumagahan pumasok si Kyotaro sa banyo at nadatnan si Ana na nag-dip throat ng toothbrush at napagtanto kung bakit ang tinawag ng mga lalaki si Ana na kambing sa lalamunan nang mapansin ni Ana ang presensya ni Kura. Tinanong niya ito kung okay lang bang tawagan siya sa kanyang unang pangalan na namumula ng malalim. Nililinis ang sarili. Nagpaalam si Ana kay Kyotaro habang nakatakdang i-film ang kanyang pelikula habang si Kyotaro ay nakikipag-hangout kasama ang mga batang nagkiplang kung sinong babae ang may pinakamalaking higanti sa kanilang klase nang biglang sumulpot ang mga babae nang wala sa oras dahilan para kay Roman ang mga lalaki. Sinabi ni Yunosan Shu kay Moko at sa iba pa na huwag nang abalahin ang mga ito habang sinusubukan nilang gawin ang revival of the Roman Empire na marinig ito ni Moko at tinanong ang grupo kung narinig nila ang tungkol sa mainit na bagong idol na nahuli sa lugar ng kanyang kasintahan na ito ay interes ng Pixkura. Habang iniisip niya kung paano natulog si Ana sa kanyang lugar at hindi pa sila nagde-date, iniisip niya kung lumabas ba ang pangalan ni Ana, masisira ba ang reputasyon ni Ana tulad ng idolo. Samantala sa Hiroshima, Ana nagsisimulang makatanggap ng mga tuyong text mula kay Kyotaro ay lumalabas na si Kyotaro ang nagtatapos na dapat niyang panatilihin ang distansya mula kay Ana dahil ang kanyang relasyon sa kanya ay maaaring makapinsala sa kanyang kasikatan mamaya sa araw na iyon na walang mas mahusay na gawin. Katuro scrolls Ana's Instagram nang mapansin niya na isang user na may pangalang baboy na lalaki ang nag-dissect ng mga larawan ni Ana at sinasabi sa lahat na siya ay makita ang isang tao na ang isang kargador ay tumatakbo sa gulugad ni Kyotaro habang iniisip niya kung ang gumagamit ay walang iba kundi si Joe Goldberg na nakakaramdam ng pagkadismaya ay nag-iwan si Kyotaro ng galit na komento sa Instagram ng Pigman na sa huli ay nablock siya nito. Lalong ikinadismaya kay Rin habang nagtataka siya kung bakit ganoon ang lalaking ito hindi nababahala pabalik sa Hiroshima. Nakatanggap si Ana ng mga papuri sa kanyang pag-arte mula sa isang veteranong aktor na nagpapasaya sa kanya kaagad sa trabaho. Tinawagan niya si Kyotaro at ipinaalam sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang araw dahil ang kanyang papel ay tungkol sa isang galit na teenager. Sinabi ni Ana sa Kyotaro na ibinigay niya ang kanyang pinakamahusay sa mga eksena dahil ginamit niya ang sakit at damdamin niya nang marinig ang pasasalamat ni Ana sa kanya para sa sleepover. Nakahinga ng maluwag si Kyotaro habang ang lahat ng kanyang mga alalahanin ay naglaho sa kawalan. Sa kalaunan ay tinanong ni Ken si Kyotaro kung maaari ba siyang mag-post ng larawan ng mga ito sa kanyang social media na ito ay agad na nagagalit. At inagaw niya ang telepono ni Ka pagkatapos tanggalin ang larawan. Binuksan ni Kyotaro ang account ni Pigman at napagtanto na ang kanyang paghanga kay Ana ay nauwi sa puot na bahagyang kinakabahan. Tinawagan ni Kyotaro si Ana kinabukasan nang biglang nadiskonekta ang telepono ni Ana pagkatapos tumawag sa kanya ng maraming beses. Sinubukan ni Kyotaro na aliwin ang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip na malamang na maayos na si Ana sa Hiroshima. Sa sandaling maalis ang kanyang pagkabalisa ay dumating si Taturo sa apartment ni Ana kung saan nalaman niya mula kay Yuki na nahulog lang ang telepono ni Ana sa ilog matapos marinig ang boses ni Ana na inamin ni Kyotaro kay Yuki na mahal niya ang kanyang anak na katulad ng pag-amin ni Ana.
Sa kanyang ina na gusto niya si Kyotaro sa kanyang sariling autistic na paraan na binigay ni Yuki ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng pagsasabi kay Kyotaro ng kanyang pangalan ng gamer pagkatapos. Nang ilang araw sinabi ni Ana kay Kyotaro na babalik siya sa bahay na masaya na nagpa siya si Kyotaro na tingnan ang account ng Pigman dahil lamang sa curiosity sa kanyang pagkadismaya ay nalaman niyang natunton ng stalker ang kinaroroonan ni Ana na puno ng takot si Kyotaro ay nagmamadaling salubungin si Ana pagdating sa itinalagang lugar. Nahanap ni Kyotaro si Ana na may kasamang isang babaeng maputi ang buhok na kinilala niya bilang kasamahan ni Ana na humihinga ng maluwag at tinanong si Ana at Nico kung maaari siyang sumali. Them for the day as the trio sitting down for some ramen. Kyotaro notices Nico saying something that Pigman wrote in his post with his spidey senses tingling. He calls Nick by her username dahilan para tumahimik siya habang nagsasalita ang Kyotaro. Nalaman na ni Nico just hinahangaan niya si Ana kaya madali niya itong binitawan sa pamamagitan ng babala sa kanya na huwag i-post ang pribadong impormasyon ni Ana sa pagbabalik sa paaralan para sa bagong semestre. Si Kyotaro ay sinalubong ni Moko na masayang sinabi sa kanya na kaklase niya ito sa kabila ng pagnanais na gumawa ng mga krimen sa digmaan. Sa that moment Kyotaro refrains from doing so in text Ana wondering what class she's in. After talking to her and getting to over her class, kinumusta siya ni Kyotaro ay magkaklase pala sila. After all kaya nagyakap ang dalawa. Habang ang mga side character ay tila ba sinasaksak sila na naging dahilan upang magmadaling umalis sina Kyotaro at Ana, subalit nang malaman ni Kyotaro na ang buong gang ni Ana ay kaklase niya ay nagsimula siyang mawala sa kawalan. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating si Kyotaro upang salubungin si Shu na umiiyak dahil sa pagkawala. Sa parehong klase niya ipinahayag niya kung paano ang klase ni Kura ay may lahat ng mga buddies habang siya ay naiwan kasama ang mga taba. Pagkatapos ipaliwanag ang kanyang mahirap na kalagayan. Shu nakiusap kay Kyotaro na kunan ng litrato ang mga hotties kapag sila ay mahina. Out he's not a feminist. Once he's in class inabutan siya ni Ana ng regalo nang biglang bumalik sa klase si Mokoka at ihi dahilan para itago ni Ana bad Kyotaro ang mga babae kung may relasyon ba. Sina Kyotaro at Ana na lalong humantong sa kanilang mga plano kung paano cool na kung si Ana ay napunta sa isang doomer boy samantala ang guro ay nagsasara sa pag-iisip ng lahat na malaman na siya ay nakikipag-date sa pinakamainit na babae sa paaralan. Kinabukasan nagpa siya sina Ana at Kyotaro na sukatin ang taas ng isa't isa. Pagkatapos gawin ng Kyotaro na iyon ay umamin na siya ay, hindi ko gustong lumaki noon ngunit ngayon ay gusto niyang maging maayos na lalaki. Para marinig niya ang mga ganoong salita mula kay Kyotaro, Ana smiles wide na nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa sa pag-amin sa kasamaang palad na ang ihi ay lumalabas ng wala sa oras at sinasalo ang mga ito ng magkasama habang ang row ay napuno ng awkward katahimikan. Ng ihi ay lumalayo na parang GTA 5 at PC. Noong araw na iyon ay nagsimulang kumilos si Kyotaro na kakaiba kapag naiisip niya kung paano sasabihin ni Yurin sa lahat ang nakita niya. Ito ay nagtulak sa kanya na humiwalay kay Ana na ikinagagalit niya at naging dahilan upang iwan niya ang kanyang tahanan bago siya bilang Kyotaro nagpa siya siyang umuwi nang mapansin niya ang isang sulat na lumalabas sa notebook ni Ana na may bahid ng pag-uusisa na alam ang kanyang kaloob-looban. Binuksan ni Kyotaro ang sulat at napagtanto ang address nito sa ihi habang patuloy siyang nagbabasa. Nalaman niya na humiling si Ana ng ihi upang hindi sila maabala sa pagpapahayag kung paano marupok ang kanilang pagkakaibigan ay dahil sa kanyang pagkamahiyain. Sa sandaling iyon Kyotaro vows to not fumble what they and Ana have. The next day nadinig ni Kyotaro ang usapan ni Ana at ihi. Nalaman niya na ang ihi ay hindi nakaranas ng pag-ibig kaya na-curious siya sa kanila at hindi siya ang sweetheart na tinitiyak niya sa ihi na sasabihin niya sa kanya ang lahat ng tungkol sa pag-ibig. Sa susunod na umaga ang kanilang bagong guro na si Moria ay nag-anunsyo na malapit na silang magkaroon ng kanilang huling junior high festival sa susunod na linggo. Nang walang ginawang boomer ay sinabihan silang lahat na hilahin ang isang paa bilang gusto niyang patunayan sa buong mundo na hindi siya nagtuturo sa isang grupo ng mga wusis na nakikinig kay Moria na masigasig na nag-uusap tungkol sa kaganapan na laki ng Kyotaro sa kawalang interes. Para sa kanya ang sports fest ay ang pinakamasamang bagay na nangyari sa sangkatauhan. Pagkatapos ng mga liga ng legend biglang isang malaking burly nakatayo si Dod sa harap ni Kyotaro na humihiling sa kanya na makilahok ngunit bago mapilit si Kyotaro sa anumang bagay na dumating si Ana upang protektahan siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa burly Dod. Ang bata ay mabilis na lumayo na nagsasabi na lumapit lamang siya kay Kyotaro dahil naisip niyang may
Lakas siya ng loob sa araw na iyon Shu nakipagkita kay Kyotaro at ipinaalam sa kanya na kasali siya sa sports fest sa pag-asang makakapag-score siya ng mga chicks na sinabi niya kay Kyotaro na mamamatay ang pagkuha ng ginamit na damit na panloob ng isang babae bilang gantimpala na marinig ang lahat ng kalokohang lumalabas sa bibig ni Shu na sinabi sa kanya ni Kyotaro. Para itago ang kanyang mga baliw na pantasya sa kanyang sarili na tumatango at naiintindihan si Shu pagkatapos ay nagkwento tungkol sa kung paano noong nakaraang taon ay inakusahan niya siya ng ginawang trip si Ana noong sinusubukan lang niyang iligtas siya mula sa isang hindi may iwasang pagkahulog ay pinaalis ni Katuro si Shu sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang lahat ay nakalimutan. Ngunit ang bata ay higit pa. Ibinunyag ni Ana na si Ana ang naglinis ng kanyang pangalan at nagpatunay para sa kanyang innocence lost in nostalgia. Inamin ni Shu na sa sandaling iyon ay nahulog siya kay Ana habang si Kyotaro ay binati ni Ana na humihingi ng paumanhin sa pananakit sa kanya sa sport festival noong nakaraang taon. Nahanap niya si Katuro at Ana na nag-uusap at napagtanto na may nararamdamang pinagtaksilan. Hiniling niya kay Kyotaro na lumahok sa karera ng cavalry na tinatanggap niya dahil sa pagmamahalan habang lumilipas ang mga araw na itinutulak ni Kyotaro ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pag-eehersisyo araw-araw hanggang sa isang araw ay nahuli siya ni Ana at nagpas siyang magtrabaho. Out with him feeling exhausted tinanong ni Ana si Koto kung gusto niyang pumunta sa bahay para marinig ang salitang Quickie Kyotaro kay Ana na kung sakaling tumanggi siya pagkatapos ay dapat niyang barilin siya sa pagitan ng mga eyeballs dahil hindi tatanggi ang Kyotaro na kilala niya. Isang quickie gayunpaman sa pinakamalaking displeasure ni Kyotaro nalaman niya sa pamamagitan ng quickie at hindi sinadya ng isang pag-eehersisyo at hindi ang uri na may kasamang whipped cream sign na. Nagsimulang mag-ehersisyo si Kyotaro dahil gusto niyang talunin si Sha na in love din kay Ana sa pagdating ng sports fest. Ana nagsusulat ng isang bagay sa noo ni CCA at pagkatapos ay itinago ito sa kanyang pinuno. Iniwan niya ang buntong hininga ni Kyotaro sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na huwag mawala ang kanyang pinuno kapag nagsimula na ang karera. Shu at Kyotaro ay nagsisigawan kung gaano nila kagusto si Ana. Sa huli ay natalo si Kyotaro sa karera. Ngunit nagawa niyang makuha ang puso ni Ana sa sandaling dumating ang tag-araw. Ibinunyag ni Moria na magkakaroon sila ng field trip habang ang lahat ay natutuwa. Napansin ni Kyotaro na hindi katulad nang dati niyang sarili si Ana ay sinubukan niyang tanungin siya ngunit binigyan siya ng dalaga ng isang nakakapanatag ng ngiti. Subalit dahil Katuro ay hindi tulad ng iyong walang malasakit na kasintahan na siya ay patuloy na nagtataka tungkol sa kung ano ang maaaring maging nakakaabala kay Ana. Sa huli umabot sa conclusion na si Ana ay masama dahil gusto niyang ipagpalit si Sala sa kanya. Pagkatapos ng ilang araw ang mga mag-aaral ay dumating sa istasyon ng tren para sa kanilang paglalakbay kay Nara at Kyoto. Sa bus ay nakaupo si Kyotaro na may ihi na nagbabala sa kanya na ingat sa susunod na 2 araw. Sinabi niya kay Kyotaro na si Ka ay nagpaplanong saluhin ang isang mag-asawa na magliliwaliw sa kanila sa isang marangyang paraan na pinapanatili ang mga salita ng ihi sa isip ni Katuro. Ang kanyang isip na huwag pansinin si Ana sa buong paglalakbay kaya't nang makita ni Ana ang kanyang sarili na napapaligiran ng isang mandurumog na mga USA. Si Kyotaro ay tahimik na humingi ng paumanhin sa kanya at hinayla ang kanyang asno palabas doon. Mamaya ay nahanap niya si Chihiro na palihim na nagsasabi sa kanya kung paano naiiba ang hitsura ni Ana. Dahil sa pagpili niya kaya litong-lito tuloy siya at nagmuni-muni si Kyotaro sa sarili niyang nararamdaman at narating niya ang desisyon na gusto niyang malaman kung ano ang tumatakbo sa puso ni Ana. Nang sumunod na gabi binisita si Kyotaro ni Chad Kyotaro na nagsabi sa kanya na miserable si Ana dahil gusto lang niyang mahalikan. Bigla si Kyotaro nahuli si Ana na gumaganap ng isang eksena mula sa kanyang paboritong libro na nagpapaalala sa mga nakaraang pag-uusap na pagtanto ni Kyotaro na si Ana ay nakakuha ng isang audition para sa isang pelikula na nagtatampok sa kanyang paboritong libro. Ngunit ang dahilan kung bakit siya ay nabalisa ay dahil tinalikuran niya ang audition upang makasama sa field trip kasama niya na napagtanto kung paano karamihan sa isang hanggal na siya ay naging. Kyotaro ay tumakbo upang salubungin si Ana ngunit nang makita ni Moria ang dalawa na magkasama ay napilitan si Ana na ibalik si Kyotaro sa kanyang silid. Na ngayon ay napapaligiran ng isang grupo ng mga teenager na babae na nakahiga ngayon sa loob ni Ana Fudin. Kyotaro curses the gods. Sino ang namamahala sa kanyang fate? Pansamantala tinanong ng mga
Babae si Ana kung anong uri ng mga lalaki ang gusto niya matapos ihayag na gusto niya ang mga lalaki na edge sa mga emo band at pininturahan ng itim ang kanilang mga kuko. Tinanong ni Ana ang kanyang mga kaibigan kung natanong na ba sila. Kapag nakumpirma nila, sinabi ni Ana Bashi na gusto na rin niyang papasukin. Pagkatapos napatayin ang mga ilaw ang kasuklam-suklam na isip ni Kura ay nagsimulang magluto ng mga senaryo na iniisip ng bawat lalaki hanggang sa maabot niya ang kanyang higaan na nakikiramay sa parehong damdamin tulad ni Kyotaro na sinusubukang ay lapit ni Ana sa kanyang mga labi. Kapag ang kanyang mga kaibigan ituro na may mali sa kanyang kumot na wala na ang kanyang kahoy, natakot si Kyotaro para sa kanyang buhay, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Kazaki sa tabi ng bintana upang masilip ang takot na naging dahilan upang makalimutan ng mga babae ang lahat tungkol sa kumot ni Ana. Nang sumunod na araw ay nag-iisip si Kotaro kung paano siya dapat lumapit sa paksa ni Ana na nawawala ang kanyang audition. Gusto niyang sabihin sa kanya na hindi niya kailangang laktawan ang kanyang trabaho para sa kanya, ngunit ang problema ay kung paano niya ipinapahayag ang kanyang damdamin sa kanya nang hindi tumutunog na parang sirang recorder. Sa wakas ay nahanap ni Manang Up Kyotaro si Ana at sinubukan na kausapin siya sa panahon ng pag-uusap na uwi sa pag-amin ni Ana na hindi siya nagsasaya dahil napalampas niya ang kanyang audition. Ipinahayag niya ang kanyang pagkakasala dahil sa pagiging makasarili, ngunit pinutol siya ni Kyotaro na nagsasabi na mas malakas siya kaysa sa iniisip niya. Matagal nang nag-iisa, ngunit nalampasan niya ang mga panganib sa kanyang puso at dahan-daang nakipagkaibigan kay Sho, Kazaki at Oda. Ay itinuro niya sa kanya kung paano siya nagsimulang makisama sa mga babae ng dahan-dahan, ngunit unti-unti na rin sa wakas ay binigkas ang mga salitang hinihintay ni Ana. Narinig niyang sinabi niya sa kanya na mahal niya ang mundo dahil kasama siya nito, dahilan para lumuwa ang mga mata ni Ana. Matapos himukin si Ana na pumunta sa audition, inabutan siya ni Kyotaro ng merienda at tiniyak sa kanya na magiging maayos ang lahat. Kapag umalis si Ana para sa audition, Kyotaro ay may magandang oras sa field trip kasama ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik sa Tokyo ay mabilis na nagtungo si Kyotaro sa silid-aklatan kung saan nahanap niya si Ana na sa wakas ay nagsabi sa kanya na mahal niya ito gaya ng pagmamahal nito sa kanya. Kung gusto mo ng anime recaps ay mag-subscribe na sa ating channel mga kabogli.